Pwede bang makiupo? Ayos lang ba? Anong pangalan mo? Simula ngayon, ang lugar na to ay amin. Umalis kayo! Kayong dalawa, hindi pa ba kayo aalis? Bakit pagdating ninyo, kailangan naming umalis? Hoy babae, narinig mo na ba ang pangalang Mr. Sen? Ang Tigre ng Southern Province? Tama! Ngayong gabi, darating si Mr. Sen sa Haisheng. May puso siyang maaalahanin. Gusto niyang bisitahin ang lugar na ito. Ang kuya ko ay maghahanda ng salo-salo para kay Mr. Sen. At kayo, kung marunong kayo makiramdam, umalis na kayo agad. Kung hindi, ganito ang aabutin ninyo! Kumakain pa ako. Bakit? May reklamo ka? Bayaran mo. Pinapabayad mo ako? Oo. Bibigyan kita ng malaki. Kapag tinumba kita mamaya, ibabayad ko yun. Sugurin siya! Itong braso mo, huwag mo nang gamitin. Subukan mo lang! Ang kuya ko, siya mismong itinalaga ni Mr. Sen bilang pinuno ng underground ng Haisheng. Kung gagalawin mo ako, hindi ka na aabot bukas! Gusto ko nang makita kung paano ka matatapos ngayong gabi. Ang yabang mo naman magsalita! Bitawan mo siya! Dumating na ang kuya ko! Kung alam mo lang, bitawan mo na ako agad! Sige, dapat marunong kang makiramdam! Nabitawan ko na siya. Sinusubukan mo talaga ako? Ay naku mister, ano bang pinagsasabi ninyo? Siya, tinumba niya ang mesa ko at binasag pa ang mangkok ko. Ako, dinidepensahan ko lang ang sarili ko. Ah, ganun ba? Ibig sabihin, ang kapatid ko ang nagkamali sa'yo. Kung may dahilan ka naman pala, edi... lumuhod ka dyan, dilaan mo lahat ng pagkain sa sahig. Tapos, magbibigay ka ng 3 malakas na saludo sa sahig. Kapag ginawa mo, palalampasin ko ang buhay mo. Matagal ka na rin sigurong kasama ni Ren Shengsen. Ganito bang asal na itinuro niya sa'yo? Sino ka ba para basta-basta banggitin ang pangalan ni Mr. Sen? Gago ka. Ginalit mo ako, pero pwede kitang patawarin. Pero si Mr. Sen, matagal na naghahari sa Southern Province. Halos kalahating siglo na. Binigyan ng titulong Dragon Hall at pinuno ng Jiangheng Group. Makapangyarihan sa loob at sa labas. Ubod ng yaman. Ikaw bata ka. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob para bastusin si Mr. Sen? Kahit si Ren Shengsen pa mismo papatayuin mo dito, anong magagawa niya sa akin? Mukhang hindi ka makakapaghintay na mamatay. 3 minuto. Ipaalam mo kay Ren Shengsen na sa loob ng 3 minuto dapat siyang dumating sa outpost ng South Suburb ng Haicheng. Kapag hindi siya dumating, ang pamilya rin tatanggalin sa Southern Province. Miss Lu, sino ang tumawag? Galing kay Master. Binigyan ka ng Master ng 3 minuto para makarating sa outpost sa West Suburb ng Haisheng. Ang pamilya rin tatanggalin sa Southern Province. Si Mr. Sen, personal na dumating sa Haicheng kahit gusto ko siyang salubungin. Wala akong karapatang gawin yon. Ikaw bata ka, isang tawag lang, gusto mong makipagkita kay Mr. Sen at gusto mo pang tanggalin ng pamilya rin sa Southern Province? Talagang wala kang takot sa kamatayan. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo ni siya! Zuchi, napakalakas ng loob mo! Zuchi, napakalakas ng loob mo! Bakit kayo nandito? Mayo ka! Lucen, sumasaludo sa'yo, Master. Ren Shengsen ng Southern Province, Master? Walang silbi! Bulag ka ba? Yung mga tao mo, ayusin mo nang mabuti kung mangyayari pa ito ulit. Ang posisyong tigre ng Southern Province, tatanggalin ko sa'yo. Opo. Mr. Sen! Mr. Sen! Ako! Walang silbing hayop! Dalhin siya! Sumama ka! Zifei, yung lalaking hinahanap mo. Nahanap ko na. Saan? Sa Southern Province, Haisheng. Ihanda ang pribado ng aeroplano bukas ng gabi. Dalhin mo ko sa Haisheng. Haisheng? Miss, may meeting ka pa bukas ng gabi. Hindi mahalaga. Alam mo naman na gusto ko talagang makilala ang fiancé ko na hindi ko pa nakikita kailanman. Yung ipinagutos ko sa'yo,
Kumusta na? Bukas ng gabi, si Ren Shengsen ang kakatawan sa Chanheng Group sa isang tender banquet. Formal na ihahayag na iyong asawa na si Miss Shen Yuning ang tanging nanalo sa proyekto ng bagong distrito. Makukuha niya ang kontratang nagkakahalaga ng 20 billion. Ang Shen Group ngayon ay haligi ng ekonomiya ng Haisheng. Kapag nakuha pang Chanheng, hindi lang sila magiging pangunahing kumpanya sa Southern Province. Sisikat sila sa buong bansa. Ang iyong asawa, si Miss Shen, ay magiging pinuno ng negosyo ng Dasha at sobrang tanyag. Nung nalugi ang Shen Group noon, matinding dagok yun kay Yuning, kaya namuhay ako bilang karaniwang tao kasama niya para hindi siya mabigatan. Ngayon na matagumpay na siya, ako'y mas kampante na rin. Kung wala ang lihim mong suporta, makakamit ba niya ito? Sa tingin ko, lahat ng meron ng Shen Group ay galing sa'yo. Hindi na mahalaga yon. Simula nang iniligtas niya ako noon, ang lahat ng akin ay dapat maging kanya. Hello. Ikaw si Shushing, tama? Ako si Zolan, Executive Assistant ni Shen. Magandang araw, Assistant Zhu. Makinig ka. Wala akong pakialam kung anong ginagawa mo ngayon. Sa loob ng 10 minuto, kailangan mong pumunta sa opisina ng CEO ng Shen Group. Ang amo? Ayos lang. Dalhin mo ako doon. Panahon na rin para sabihin ko kay Yunying ang totoo kong pagkatao. Tao po. Anong meron? Bakit ka nagmamadali? Hindi mo na kailangang umupo. Pirmahan mo na ito at makakalis ka na. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang kasal niya ni Boss Shen ay wala na. Ang kasalan nating dalawa. Sa paningin mo, nakasulat ang ba sa pera? Sa tingin mo ba kulang? Sabihin mo lang kung magkano at ibibigay ko ang kaya ko. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Para sa'yo, ang kayamanan at kapangyarihan. Yan lang ba ang mahalaga sa'yo? Ang hindi nakakaintindi ikaw, hindi mo pa rin ba makita ang layo ng anggot nating dalawa? Hindi mo alam kung ano talaga iniisip ko. Paano naman yung 5 taon na pag-aalaga ko sa'yo? Mahalaga ba yon? Ang gusto ko, hindi kailangan ang pag-aalaga mo. Ang gusto ko, hindi mo kayang ibigay. Paano mo nasabing hindi ko kaya? Naisip mo ba minsan kung ikaw lang mag-isa, hindi mo kayang dalhin ng Shen Group sa taas? Lahat ng meron sa Shen Group, ako ang nagbigay. Huwag mong masyadong itaas ang sarili mo, Shushing. Ikaw ay isa lamang walang silbing inutil at basura. Tamang sinabi mo, sayang nga lang, hindi niya kailanman mauunawaan ang estado sa buhay ay siyang bumubuo ng pananaw. At siya, walang-wala. Yunying, ito yung relo na nagustuhan mo nung huli tayo nag-date. 3 milyon. Binili ko na ito. Anong sinabi mo kanina? Date? Ito bang dahilan kung bakit gusto mo makipag-divorce? Tama. Pwede mong isipin na ganon. Pero sana maintindihan mo, ang lalaking karapat-dapat sa akin, hindi dapat maging isang walang silbing pabigat. Sige, naiintindihan ko na. Pipirmahan ko. Sana hindi mo pagsisisihan ito. Sana hindi mo pagsisisihan ito. Ikaw, karapat-dapat bang pagsisihan ka ni President Shen? Ang Chanheng Group ay magsasettle sa Haicheng para sa isang proyekto na may halagang 20 billion. Magkakaroon ng public bidding at si Yunying ay napili na ng Chanheng Group. Panalo na siya bago pa man ang bidding. Paglabas ng resulta bukas ng gabi, kapag inanunsyo na, si Yunying ay magiging pinakasikat na CEO na babae sa mundo ng negosyo ng Daksha. At ikaw, ang ganitong klaseng balita, mukhang hindi mo pa naaabot yan. Pasensya na. Nandito ka lang pala. Nakalimutan kong isa kang walang silbi. Ikaw ang walang naabot, hindi ako. Ang Chanheng nagdahil sa akin, kaya sila nakapasok sa Haisheng. Sa utos mo? Ibig sabihin mo ba na kahit si Master Sen ng Southern Province, sumusunod din sa utos mo? Tama ka, sumusunod nga siya sa akin. Alam mo ba kung anong pinagsasabi mo? Tama na, dahil sa pagsusumikap mong iligtas ang sarili mong reputasyon. Sabihin ko na lang sa iyo ang totoo, ang Chanheng at ang pamilya naming Xiao ay matagal nang may matibay na koneksyon. Ang dahilan kung bakit dumating ang Chanheng sa Haisheng ay dahil sa akin. Ako ang nagayos ng lahat ng yan. Ha? Bakit wala akong narinig na tungkol sa iyo? Importante ka ba? Ikaw ba talagang nagayos? Ikaw si Xiao Shize, di ba? Ano ba talagang klaseng tao ka? Tama na! Hindi makatotohanan, duwag at inutil. Pakinggan mo, Shushing, ang pinakamagandang desisyon ng ginawa ko sa buhay ko ay ang makipaghiwalay sa'yo. Kahit kailan, hindi ako magsisisi. Ayos. Napakabanal mo. Napakagaling mo raw. At ako'y duwag at inutil.
Tandaan mo lahat ng sinabi mo ngayong gabi. Nasaan na yung pulseras? Yung binigay ng nanay ko para sa asawa ng anak niya. Ibalik mo sa akin. Simula ngayon. Tapos na tayo. Ibabalik ko. Ang pera mong ito, hindi ko kailangan. Simula ngayon, tayo'y wala ng utang na loob sa isa't isa. Walang utang na loob? Yunying, gusto mo bang mag-dinner mamaya? Magdiwang tayo. Ha? Hindi na. Kumain na ako. Oo nga pala. Yang Master Xiao, ang huli nating pagkikita ay isang business meeting lang. Hindi yun date. Ang bagay na ito masyadong mahalaga. Kiusap, ibalik mo na lang. Pasensya na kung naging bastos ako. Ang totoo niyan, gusto ko lang sanang tulungan kang alisin ng sagabal. Nga pala Yuning, sa bidding banquet bukas ng gabi. Narinig ko na ang taong nasa likod ni Senye ay darating din. Anong ibig mong sabihin? Yung tao mula sa Dragon Palace? Tama, yung taong iyon ay makapangyarihan. Parang nasutuktok ng lahat at sakto namang kilala ko siya. Maaari pa nga kaming sabihing matalik na magkaibigan. Kung ganun, kaibigan mo pala siya. Kung kilala mo ang ganong tao, ibig sabihin... Huwag ka maingay, huwag ka maingay. Ipapakilala kita. Kapag napansin ka niya at nagustuhan ka niya, ang kinabukasan mo ay napakaliwanag. Salamat sa iyo, Young Master Xiao. Sa ating dalawa, walang kailangan pang pormalan. May meeting pa ako. Aalis muna ako. Sige. Zulin, sa tingin mo ba, tamang ginawa ko? Siyempre, President Shen, tanging tuloy ni Young Master Xiao na may mataas na katayuan at kayang tumulong sa'yo at hindi yung walang kwentang tao. Master, ang pinuno ng pamilyang Xiao sa Haisheng ay nais ialin 70% ng kanilang yaman. Ang Xiao family? Matagal ng tapat na nagsisilbi sa Chanheng. Buong puso at galing ang pinuno ng Xiao ay palaging humahanga sa inyo. Gusto niyo po bang tanggihan siya? Sabihin mo kay Ren Chengsen, magkita tayo sa hapunan. Ibig niyong sabihin, tuloy pa rin ang hapunan, pero kayo ni Shen Yuning ay... Kaya nga, kailangang ituloy. Inaasahan ko talaga ang muli naming pagkikita ngayong gabi. Young Master Xiao, bakit natin isusuko ang bidding? 200 bilyon yon. Ang Xiao family at Changheng Group ay matagal nang magka-partner. Ang 200 bilyon, oras lang ang kailangan. Nung gumuho ang Shen family noon, kahit ang ama ko, ay hindi ito may salba. Pero si Shen Yuning, 5 taon lang ang ginugol at napangat niya agad ang Shen family. Ang kakayahan niya ay pambihira para sa isang panandaliang proyekto kapalit ng tiwala sa isang henyo sa negosyo. Sulit na sulit. Bukod pa doon, ang tunay na layunin sa hapunan ngayong gabi ay hindi ang bidding, kundi ang mga makapangyarihang tao. Tama. Ngayong gabi, sa tulong ni Senye, makakalapit tayo sa kanya. Sa ganitong pagkakataon, si Shen Yuning ay mapipilitang umasa sa Xiao family. Sa oras na yon, siya ay magiging akin. Pero hindi ba may nakaraan na siya? Ang tinutukoy mo ba yung dati niyang asawa? Isang hamak na palaboy lang yon. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Cheng Yuan, ngayong gabi sa pagtitipon, may darating na VIP. Dapat galingan mo, anak. Huwag ka mag-alala, ma. Siguradong magpapakitang gilas ako. Ma, Shen Yuan. May gana ka pang tawagin akong mama? Kahiwaling-wala sa anak ko. Hindi niyo pa natapos sa mga papiles. Tapos may kinakabit ka ng malanding babae? Wala ka na bang kahihiyan? Master, anong gagawin ko? Walang modo. Turuan mo ng maayos. Opo, Huwag mo lang masyadong saktan. Pagkatapos, dalhin mo sa ospital. naiintindihan ko. President Shen, sa pagtitipon na ito, sino po ba ang dapat ninyong alayan ng inumin? Tingnan mo doon. Yung tatlong yon ay mga pinuno ng tatlong pinakamalaking grupo sa Nan Province. Hawak nila kapalaran ng lahat ng negosyante sa Nan Province. Paano si Senye? Si Senye, hawak naman yung kapalaran nila. President Lin, President Feng, President Su. Narinig naming si President Shen ay napili ng Jiangheng Group. Kahanga-hanga. Halina, mag-cheers tayo. Sabay-sabay tayo mag-cheers para kay President Shen. Cheers. Sa mga susunod na proyekto ng Shen Group, aasa po ako sa tulong ninyong tatlo. Natural lang yan. President Shen, tingnan niyo po.
Shushing? Mga Ginoo, mauna muna po ako sa inyo. Huminto ka. Paano ka nakapasok dito? Pumasok ako ng maayos at marangal. Nagkukunwari ka pa. Ang lugar na ito, hindi para sa'yo. Sumusunod ka lang sa amin para makapasok. Gusto mo pa rin manggulo kay President Chen? Shushing, ang pagpupumilit mo ay talagang nakakadiri. Kayong lahat, sobrang taas ang tingin nyo sa sarili ninyo. Ikaw? Hello? Yaneng! Ang mama at kapatid na binugbog! Sinong gumawa nito? Nasaan kayo? Si Shushing, yung walang utang na loob na yon. Pinagastos niya ang pera mo. Habang may babae siya sa labas, nahuli na naman siya ng kapatid mo. Nang salita ng kapatid mo, binugbog niya agad. Si Shiyuan. Si Shiyuan napunta sa ospital. Pumagit na ako pero binugbog din ako. Anak, ipaglaban mo kami. Huwag mo ngayang makalasa si Shushing, ang hayop na yon. Manatili muna kayo sa ospital. Ang bagay na to, akong bahala rito. Bakit mo binugbog si Shinyu at si Mama? Bakit mo binugbog si Shinyu at si Mama? Silang dalawa lang naman ang Shushing, wala ka namang konsensya. Pamilya sila ng President Chen. Kung hindi pagkakaunawaan, bakit kailangan pumanakit? Bago mo ako husgahan, hindi mo man lang ba tinangkang alamin ang totoo? Shushing, hindi ko akalain ganito ka. Dahil sa nakipag-divorce ako, nagwala ka sa labas at kinantay mong pamilya ko. Sa tingin mo ba? Ganito ka ba ang tingin ko sa'yo? Hindi mo man lang tinanong kung bakit? Hindi ko na kailang alamin ang dahilan. Walang dahilan para managit ka. Pumunta ka sa ospital at humingi ng tawad sa mama ko at sa kapatid ko. Sila dapat ang humingi ng tawad sa akin. Kaya pala nagipaghiwalay sa'yo si Yunying. Talagang wala ka talagang mararating. Lahat ng bigating tao sa Nanxing ay nandito. Puro ilit ang nandito. Pumasok ka nang walang paalam. Wala kang ibang hantungan kundi kamatayan. Pinapunta ka ni Yunying para hindi lumaki ang gulo. Binigyan ka pa ng paraan para makaligtas. Pero ikaw, hindi mo pa rin alam ang lugar mo. Hindi ko kailangan ng awa niya. Tungkol naman sa sinabi mong pumasok ako nang walang paalam, pwede mong tanungin si Ren Shenzeng kung wala ako sa gabi ng piging na ito. May lakas ba siyang simulan ito? Astig-astigan ka talaga. Wala ka na talagang kinakatakutan. Hindi ba ito ang dating asawa ng CEO ng Shen Group? At ngayon nagyayabang pa dito? Parang naghahanap ng kamatayan. Nasisiran ka na ba ng ulo? Alam mo ba yung sinasabi mo? Walang modo. Naglakas loob ka pang bastusin si Mr. Sen. Lumuhod ka na. Ako? Luluhod? Hindi sapat para gawin ko yun. Ang chairman ng Ding Yue Group? Hindi sapat? Eh kung idagdag mo pa ako, ang may hawak ng 121 International, hindi pa rin sapat. Interesting. Eh kung idagdag mo pa ako, si Zheng Yuan ng Nansheng. Malayo pa rin sa inaakala ninyo. Shushing, ang tatlong taong yan, ang kinatawag na pinakamakapangyarihan sa buong Nansheng. Isang salita lang nila, wala ka ng kinabukasan. Talagang gusto mong usakin ang lahat. Kung ganon, bakit hindi? Humingi ka ng tawad sa kanilang tatlo. Hindi sila karapat-dapat! Shushing, kung gusto mong mamatay, huwag mong idami si President Shen. Kung ganon, gusto mong isama mo rin kami. Ang pamilya Xiao ng Nansheng. Pamilyang Xiao? Tama. Sa gabing ito, hindi lang si Mr. Sen ang darating bilang kinatawan ng Tiangheng. May darating din na mas mataas pa at ang pamilya naming Xiao ay may kakayahang humarap mismo sa taong yon at makakasama sa pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Sa tingin mo ba, sapat na ba yun? Sino ba sila? Ikaw, pamilya Xiao. Kung talagang kaya nilang humarap sa taong iyon, malamang sa mga susunod na araw, maghari-harian na sila sa Nansheng at walang makakapigil sa kanila. Sabi nila, ang taong iyon ay nasa Longdian mismo. Mas mataas pa sa lahat. Alam ko, sa mga sandaling ito, lahat na nandito ay gustong ipagmalaki na naapi nila ako. Pero pasensya na, kayo wala sa kahit sino sa inyo ang karapat-dapat. Sige. Kung titignan ang buong Nansheng sa kabuuang 284 na kilometro kwadrado, ikaw lang ang naglakas loob na kumalaban sa kapangyarihan kung gusto mo maging kaaway ang buong Nansheng. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Security! Shushing, wala ka na talagang pag-asa. Putulin ang kanyang mga binti. Gusto walang makita kung gaano katigas ang buto ng taong lumalaban sa buong Nansheng. Ang bastos niyo naman at kulang sa kalaman. Alam niyo ba kung sino siya?
Umatras kayong lahat. Miss, ipinagtatanggol mo ba siya? Hindi yata ito isang bagay na dapat mong pakialaman. Ang dapat mong gawin ngayon ay humingi agad ng tawad para sa pamilya niyong Xiao, para sa ama mo. Humingi ka ng pagkakataong mabuhay. Kung tama ang pagkakaintindi ko, kapag hindi ko agad hiningi ang tawad sa kanya, wawasakin niya ang buong pamilya namin? Tama. Nakakabilib ka talaga. Hindi pa man natin pinag-usapan ang katotohanang makakaharap namin mamaya ang taong pinakamakapangyarihan at aangat kami sa langit. Sa katatagan pa lang ng aming pamilya, sa loob ng 5 taon sa Nansheng, hindi pa kami nalugmok. Nandyan pa si Senye, na parang tigre sa Nansheng. Maliban na lang kung siya ay may napakatayog na pagkatao. Kung wala naman, anong karapatan yung siraan ng pamilya namin? Porque basta magaling siyang magsalita? Hindi mo talaga alam kung anong kapahamakan ang pinasok mo! Ikaw, Karoon ka ng lakas loob na saktan ako? Bakit? Masama bang saktan ka? Pero sa totoo lang, tama ang sinabi mo nung una. Ang wasakin ng pamilya ninyong Xiao ay parang salita lang sa bibig ko. Lucin, ibigay ang utos. Isulong ang pagpupulong sa Xiao family. Sabihan mo si Ren Chenseng na papuntahin ang pinuno ng Xiao dito agad-agad. Senye, paano nangyari ito? Security, ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa venue ng bidding banquet. mukhang ang pamilya Xiao ay hindi magiging pinakamakapangyarihan sa buong Nansheng. Hello? Zifei, ang imbitasyon, nakuha ko na. Ayos, hintayin mo ako. Paparating ako. Zifei, ang fiancé mo ay higit pa sa iniisip mo. Shusheng, kapag nagpatuloy ka pa, damay tayong lahat dito. Shusheng, alam mo ba kung anong level na ang narating ng sitwasyon ngayon? Gusto mo ba talagang umabot ito sa puntong walang balikan? Saka ka na lang ba matutuwa? Walang babalikan dahil saan? Dahil sa proyekto ng 20 billion? Alam mo higit pa sa lahat, alam kontratang iyon para sa akin at para sa pamilya Shen. Ganito kahalaga. Kung ipagpapatuloy mo pa ito, baka pati buhay mo mawala. Oo, mahalaga nga. Sobrang halaga na kaya mong baliwalain ang 5 taon nating relasyon parang walang nangyari. Shen Yuning, hindi mo lang alam kung anong klaseng tao ang tinatalikuran mo. Tungkol sa buhay ko. Umalis ka na. Tignan natin kung sino magtatagkang gumalaw sa buhay ko. Ang yabang mo ah! Bumaba ka dyan, bata ka! Ang upuan na yan ay pangunahing pwesto ng buong banquet hall. Sinisimbolo nito ang buong lalawigan ng Nansheng na may pinakamalakas na kapangyarihan at pinakamataas na posisyon. Kung hindi si Senye o isang makapangyarihang tao sa yaman at impluensya o isang taong nakakataas sa lahat ay hindi karapat-dapat umupo dyan. Paano mo nasabi na hindi ako isa sa mga makapangyarihan sa yaman? Paano mo nasisiguro na hindi ako ang tao ngayon na kayang pasunurin si Ren Chengsen sa utos ko na mas mataas pa sa lahat? Akala mo kung sino ka? Talaga bang iniisip mo na kaya mong pataubin ang lahat ng dito? Ang pagkatao niya, hindi karapat-dapat na pag-usapan. Tama ka. Sa gabi ng piging na ito, habang tinitignan ko ang lahat, para lang kayong langgam. Walang takot at walang pakialam sa batas. Security! Chuching, gusto mo ba ng salamin? Tignan mo nga ang sarili mo ng maigi. Takot na takot kang mapahiya. Kaya puro patutsada ng sinasabi mo. Pinractice mo yan ng paulit-ulit siguro para lang sa palabas ngayong gabi. Pinaghahandaan mo talaga. Tignan natin hanggang kailan mo kayang magkunwari. Miss, maganda ka pa naman. Pambihira pa nga eh. Bakit pinili mong masira ang sarili mo kasama niya? Sayang ka naman. Sa tingin ko, ikaw hindi marunong tumingin. Sa mundong ito, wala pang kayang tumapat sa kanya. Mukhang niloko ka niya ng gusto. Sinasabi ko sa'yo, itinapon lang siya ng pamilya Shen. Wala siyang kwenta, wala siyang pagkakakilanlan. Kayamanan,
Kakayahan, walang dignidad, wala siyang kahit ano. Kapag tinawag ko siyang aso, parang pinupuri ko pa siya. Dahil nga wala siyang taglay na anuman, walang naabot sa buhay, kaya pinalaya siya ng pamilya Shen at walang matirahan. Kaya nagpapasikat na lang siya dito para lang mapatunayan ang sarili niya. Sayang nga lang, matagal nang nakita ni Yuning na wala siyang patutunguhan, kaya hindi siya binigyan ng pagkakataon. Hinangad siya pero bigo siya kaya puno ng galit. Hindi lang siya ng babae sa likod ni Yuning. Sinaktan pa niya ang pamilya ni Yuning. At ngayong gabi, sa bidding banquet na ito, gusto pa niyang magyabang at gumawa ng gulo. Lahat ng ito ay hindi matanggap na makuha ng pamilya siya ng kontratang nagkakahalaga ng 20 bilyon. Kaya ngayon, gusto niyang sirain ang bid dinner na ito. Ikaw talaga, ang imahinasyon mo ay talagang kamangha-mangha. Tama ng pagpapanggap, Chushing. Hindi ba halata ng lahat ng bisita dito ang mababang uri mong balak? Shushing, ito bang dahilan kung bakit ka nang wala ngayong gabi? Sobrang pagkadismay ang nararamdaman ko sa'yo. Kahit isang salita ako, hindi mo mapaniwalaan. Pero lahat ng sinabi niya tungkol sa akin, wala kang pagdududa. Shen Yuning, sa dami ng tao na lumipas, sinubukan mo ba talaga akong kilalanin? Ngayon, sinisisi mo pa si President Shen? Anong mukhang meron ka para gawin yan? Buong 5 taon kang inalaga ng pamilya Shen. Ang lahat ng meron ng pamilya Shen ay dahil sa akin. Ang dapat humingi ng tawad ay yung buong pamilya Shen. Tama na! Gusto mo bang mas mapahiya tayo? Alam ko, malaking epekto sa'yo ng ating paghihiwalay. Pero binigyan na kita ng sapat ng kabayaran. Eh ikaw, may kahit kunting pananagutan ka ba bilang lalaki? Tumahimik ka. Anong karapatan mong pagsabihin si Mr. Chu dito? Ang alam mo rin magtago sa likod ng mga babae, di ba? Kahit papano, naging mag-asawa tayo. Kung hihinto ka at hihingin ng tawad ngayon, maaari pa kitang patawaran at iligtas. Ito nang huling magagawa ko para sa'yo. Shushing, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Hindi na kailangan. Sa puso mo naman, ang tanging mahalaga ay ang kontratang 2 bilyon. Dahil hindi marunong tumanaw ng utang na loob ang traidor na yan, bakit mo pa siya pinakikitaan ng kabutihan? Gumawa siya ng kaguluhan sa buong Southern Province. Wala na makakaligtas sa kanya. Ang Shen Group, kahit nahaligin ng negosyo sa Haisheng at bagong pag-asa ng Southern Province, hindi nito kayang pasanin ang lahat ng bagay. Tama, sa mundo ng negosyo, pinakamasama ang padalos-dalos dahil sa emosyon. Miss Shen, mas mabuti po siguro na putulin mo na ang lahat. Kung hindi, ang pamilya Shen ay uulit sa parehong pagkakamali. President Shen, nakikita naman natin determinado siyang saktan kayo at ang buong Shen family. Kahit mamatay siya, pero ang kumpanya, iyan ang bunga na yung pagsisikap. Hindi ito dapat masira. Shushing, alam ko, hindi mo talaga alam kung ano ang lahat ng ginagawa ko para sa Shen Group sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng isinasakripisyo ko, kailanman hindi kita sinisisi. Pagkatapos ng lahat, magkaiba tayo ng kinalakihan, magkaiba ng pananaw, at magkaiba ng mga responsibilidad sa buhay. Ngayong umabot na sa ganito, sa palagay ko, wala na tayong dapat pang pag-usapan pa. Ngayong gabi, ano mang sabihin mo o gawin mo, ang pamilya Shen, hindi kilalanin ng mga kaugnayan para sa'yo. Mas mabuti ng ganun. Patawad, Shushing. Klaro nang hangganan sa pagitan natin. Huwag ka nang magmatigas. Hindi mo na kayang ituloy ang palabas, di ba? Chusheng, malayong agwat ng pagkatao natin. Ayoko sanang ibaba ang sarili ko para makipagtalo sa'yo. Pero ngayong gabi, lumampas ka na sa guhit. Nilapastangan mo ang buong pagtitipon at mas mahasol pa. Puno ka ng masasamang balak. Dinamay mo pa ang Shen family sa gulo. May 3 minuto ka pa. Wala ka ng lugar sa lugar na to. Pasensya na. Ang oras mo, tapos na. Bilang panganay na anak ng pamilya Xiao, hinihikayat ko kayong lahat na sundin ang kasunduang ito. Ipahayag sa buong Southern Province. Putulin ang lahat ng daanan niya. Gawin siyang babala sa iba. Mr. Sen, dumating na po kayo. Malugod namin kayong tinatanggap, Mr. Sen. Malugod namin kayong tinatanggap, Mr. Sen. Ang totoo, gusto ko lang sanang dahan-dahanan mong maramdaman ang kawalan ng pag-asa. Pero ngayong nandito na si Mr. Sen, ang magiging katapusan mo ay mas mahasol pa sa bangungot. Tignan natin kung paano ka tatapusin. Sige, wala kang kwentang nilalang. President Shen, nandito na si Mr. Sen. Lalapit ba tayo sa kanya?
Ayaw mo pa rin tumayo ha? Bakit ba? Bakit kailangan mo ipilit ang gusto mo? Bakit naman ako tatayo? Dumating na si Mr. Sen. Kung makiusap ka sa kanya, pakabigyan ka pa niya ng pagkakataon. Pero kung pipilitin mo pa rin manatili dyan sa pagkakaupo mo, lalong malampainisin si Mr. Sen. Ang huling pagkakataon mo, sinayang mo lang. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ngayong gabi, silang lumapit sa akin. Bakit kailangan mo pa rin mabuhay sa mga ilusyon? Shushing, pwede bang tingnan mo ang sarili mo? 5 taon ang lumipas. Sa 5 taon na yon, wala kang ginawa kundi makasaya ng oras. Kung hindi dahil tilanggap ka ng pamilya namin, may pagkain hindi mo kaya itaguyod para sa sarili mo. Lahat ng tao sa piging ngayong gabi, habang buhay, hindi mo sila maaabot. Isinilang ang para lang tumingala sa kanila. Bakit hindi mo kanya yumuko? Mali ka, Shen Yuning. Walang sino man ang pinanganak na mas mataas o mababa. Maaring payak ang pinagmulan ko. Ngunit sa sandaling ito, taglay ko ang lakas ng isang alamat. Ren Changsen! Ako si Xiao Zize. Malugod na tinatanggap si Mr. Sen. Anong ginagawa niyo rito kanina lang? Mr. Sen, ngayon lang po. Nagkaroon ng aberya. Dito sa piging ngayong gabi, may langaw na nakapasok. Isang taong naghukay ng sariling libingan, hangal sa lahat ng bagay. Mr. Sen, hindi nyo na kailangan madumihan pa ang inyong kamay. Huwag po kayong mag-alala. Ipapalinis agad namin siya. Talaga namang ang lakas ng loob ninyo. Mr. Sen, ang ama ko, bakit hindi siya sumama sa inyo? Kung si Xiao Shiuan ay dumating kasama ko ngayon, iyon ay isang bihirang magandang bagay para sa Xiao family ngayong gabi. Pero ngayon, alin sa mga mata mo ang nakakita sa kanya? Mr. Sen, parang may hinanakit kayo sa Xiao family. Pero ang pagkahuli ng aking ama ay talagang hindi ka nais-nais. Pero sa ganitong kalabasan, ang sinabi kanina nung lalaking si Chu na kayo raw magdadala sama ko dito, pawang pakitang tao lang. Oo nga naman, isang payaso lang naman siya. Paano nga ba siya magkakaroon ng kapangyarihan gaya ng sinasabi niya? Mr. Sen, kanina po ay nagkamali ako. Ang lalaking tinapon ng pamilya Shen, buong kumpiyansa na nagsasabi na kayo raw magdadala sa aking ama dito. Hindi ko agad mabatid ang totoo at kasinungalingan, kaya nais ko sanang sabihin sa'yo. Ang lalaking tinapon ng pamilya Shen, walang nagawa sa buhay kundi tumira sa Shen family ng 5 taon. Pinalaya siya ng Shen family, isang walang silbing manugang. Dahil sa pagpapalis ng Shen family, nagtanim siya ng galit kahit sa labas ng bahay, gumawa siya ng sariling kaguluhan. Ngayong gabi pa mismo, dala-dala niya ang kabiguan sa pilitang pumasok siya sa piging na ito na pinuno ng mga kilalang tao. Isang tender breeding banquet. Parang baliwala lang sa kanyang lahat ng makapangyarihan sa South Province na narito ngayong gabi. Walang galang sa salita, walang respeto sa antas ng tao. Dinumihan niya ang buong pagtitipon at higit pa, paulit-ulit niyang nilapastangan ang pangalan mo, Mr. Sen. Nakiusap kami sa kanya ng maayos. Pero mas lalo siyang lumala. Walang takot na umupo sa pinakamataas na upuan sa pulwagang ito. Pinagmamalaki pa niyang siya raw ang nasa tuktok ng kapangyarihan sa South Province. Napakayabang. Karapat-dapat siyang parusahan ng kamatayan. Tama, Mr. Sen. Hindi mapapatawad ang kasalanan ng taong ito. Kasama ng ibang mga kilalang tao dito na maglabas ng utos at ipagbigay alam sa buong lalawigan. Puputulin ang lahat ng kanyang daan sa buhay bilang babala sa iba. Ang mga matitigas ang ulo gaya niya. Sa simpleng paglabag niya kay Mr. Sen, dapat siyang mamatay ng 10,000 beses. Ang pagputol sa kanyang kinabukasan ay isang pabor na nga para sa kanya. Ang hindi namin inaasahan ay ang pagdating ni Mr. Sen sa sandaling ito. Mabuti. Kayong lahat, napakagaling nyo! Pinupuri po ninyo kami, Mr. Sen. Tungkulin lang po namin iyon. Mangyaring maghintay lang po kayo ng kaunti at agad namin siyang aalisin dito para hindi madumihan ang iyong paningin. Paalisin? Ngayong gabi, ang dapat paalisin ay kayo, Mr. Sen. Ano po? Ren Changsen! Ren Changsen! Shushing, nababaliw ka na ba? President Shen, umalis na tayo. Huwag mo siyang pansinin. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siya. Hindi tayo dapat madamay. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para tawagin si Mr. Sen sa pangalan niya? Mr. Sen, bulag ka ba? Mr. Sen, ito'y lumayas ka! Galit na si Mr. Sen. Pati ang pinuno ng pamilya Feng at siyang Master siya sinaktan na niya. Umalis na tayo agad. Hindi tayo pwede masangkot pa. Hindi lang order ang mawawala. Pati ang buong pamilya siya ay madadamay. Shusheng, sinubukan ko ng lahat para iligtas ka. Pero ikaw itong naghahanap ng kamatayan. Walang utang na loob ng pamilya Shen sa'yo. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo. Wala kang ibang masisisi. Tara na.
Ako si Ren Chengsen ng South Province. Bumabati sa iyo, Master Chu! Bumabati sa iyo, Master Chu! Pa, huwag mo akong tawaging Papa. Ako si Chao Shiwan at wala akong anak na katulad mo! Hindi ba? Ano nangyayari? Ano bang meron? Naglakas loob ka bang magtanong? Hindi mo ba alam ang ginawa mo ngayong gabi? Hindi ba malinaw sa'yo? Anong ginawa ko? Ako lang naman ay... Inalay ko ang lahat para sa pamilyang Xiao. Buong buhay kong pinaghirapan ito. Isang hakbang na lang sana paakyat sa tuktok. At maaabot na natin ang ulap. Ang lahat ng ito sinira mo, Suwail ka! Sinira mo ang lahat! Wala kang utang na loob. Ikaw, gusto mo bang wasakin ang buong pamilya, Xiao? Hindi ko alam. Ako, talagang hindi ko alam. Pa, maniwala ka sa akin, Pa! Pakiusap, tawan mo ako! Master Shen, lahat ng ginawa ko ngayong gabi, ako may kagagawan, handa akong tanggapin anumang parusa ninyo. Tungkol naman sa suwain kong anak, wala nang pag-asang mailigtas pa. Simula ngayong gabi, itinatakwil ko na siya mula sa pamilya Xiao. At ikaw, ang bahalang magparusa sa kanya. Pa, hindi ito pwede. Tumahimik ka! Xiao Shuyan, naaalala mo pa ba ang sinabi ko? Kung sa loob ng 10 minuto, hindi ka pa nagpapakita, ang buong pamilya Xiao ay mawawasak! Mr. Shen, huli ka nang dumating! Mr. Shen, ang pamilya Xiao ay buong pusong naglingkod nitong mga taon. Lahat ng ito ay nakita nyo naman. Paano mo naman? Nakikiusap ako, Mr. Shen. Nakikiusap po ako na bigyan pa kami ng isang pagkakataon ng pamilya Xiao. Master Chu, bilang pinuno ng pamilya Xiao, kailangan bang lumuhod ka ng ganyan? Master Chu. Ayon sa sinabi ng panganay ng pamilya Xiao, hindi man natin banggitin na ngayong gabi sila'y aakyat na sa rurok ng tagumpay. Pero sa usaping pundasyon ng pamilya, matagal na silang matatag ng 50 taon at nanatiling matibay. May basbas pa ng tigre ng South Province na personal na kumakalinga sa kanila. Ang ganitong pamilya Xiao, bakit kailangan mamamalimos ng daan para mabuhay? Ang suway na bata na yan, paano nagawa niyang sabihin ang ganong klaseng salita? Dalhin siya dito agad upang humingi ng tawad! Lumuhod ka! Master Chu, pagsunod at parusahan ayon sa iyong kagustuhan, ang pamilya Xiao ay susunod ng walang alinlangan. Kanina lang, gusto niyang baliin ang mga binti ko para lang makita kung gaano katigas ang mga buto ko. Pagkatapos nun, ginamit niya ang mga salita niya upang hikayatin ang lahat na putuloy ng aking landas. Sa paningin ng inyong panganay na anak, ako isang basura lang sa pamilyang Shen. Walang narating, walang respeto sa antas o dangal, isang kahihiyan sa buong South Province at dapat nang patayin. Pero ngayon, ikaw naman ang nagsasabing ako ang magpaparusa? Hindi yata ako karapat-dapat para dyan. Tanong ko lang sa pinuno ng pamilya Xiao, kung ikaw ang nasa posisyon ko, anong gagawin mo? Ang pamilya Xiao, napakalaki pala ng yabang ninyo! Ako, hindi ko na kayang iligtas ang pamilya Xiao. Dahil sa'yo, Suwail, ikaw nagtulak sa pamilya Xiao sa bangin. Pinapahamak mo ang pamilya Xiao nang walang pag-asa. Hindi ko talaga alam. Ang pamilya Xiao namin ay malapit nang umakyat sa rurok. Paano ito matatapos? Hindi ito posible. Kayong mga manluloko. Walang imposible. Dalhin siya sa mental hospital. Dalhin niyo na! Ito, ang inyong pinili. Ang sabi ko, ang pamilya Shen ay nakamit ng tagumpay dahil sa akin. Ang sabi ko, ang Jiangheng ay papasok sa Haicheng ayon sa aking utos.
Ako ay matuwid sa pagpasok sa bulwagan ng pagtitipon. Hindi sila karapat-dapat na putulin ang mga paa ko. Ang mataas na pwesto na ito ay inilaan para sa akin. Ngayon, nakita mo na ba? Ngayon, naniniwala ka na ba? Kaya sa loob ng 5 taon, tinatago mo ang lahat? Oo. Bakit? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Kung sinabi mo lang, hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon. Sinabi ko na. Naniwala ka ba? Huwag mo nang paikutin ang mga kwento. Ilabang dugo at pawis ang binigay ni Miss Shen para sa grupo. Mabuti ang sinasabi mo. Pero gusto mo lang sira si Mrs. Shen. Shu Sheng, isa ka bang tunay na lalaki? Ayusin mong dila mo. Akala mo ba natatakot ako? Ayusin mong bibig mo. Sinampal mo ako? Kung magsasalita ka pa, kaya kong kitilin ang buhay mo. Tigilan mo na. Ako, hindi ko alam kung bakit mo itinago ito sa akin. Pero sa loob ng 5 taon, ibinuhos ko lahat ng aking pagsisikap. Ginamit ko lahat ng lakas ko para makamit ng ganitong kalakas na Shen. Hindi mo pwedeng sabi ang lahat ng aking ginawa, biglang magbura lang. Miss Shen, medyo sobra kang nagpapahalaga sa sarili mo. Mr. Sen, ako... Kung hindi dahil sa lihim na tulong ni Master Chu, ano bang pamilya Shen sa Haicheng? Karapat dapat ba sila makamit ang mataas na posisyon ngayon? Nang mabangkaronte ang pamilya Shen noon, sobra kang naapektuhan. Natakot ako baka maging pabigat ang pagkatao ko sa iyo, kaya pinili ko maging isang ordinaryong tao lang na palaging nasa tabi mo. Tumagal ito ng 5 taon, ngunit ang 5 taon na yon ay walang kabuluhan para sa iyo. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin sa simula. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ang kapangyarihan na nakikita mo ay walang halaga sa akin. Tama ka. Hindi tayo nasa iisang antas ng tao. Kaya, ngayon, ibang ating mga landas. Hindi tayo magkasundo. Miss Shen, ang laban ngayong gabi ay nasa iyo. Mag-ingat ka, hindi na tayo magkasama. Sobrang nakakatawa kayo. Pagkatapos nito, alagaan mong sarili mo. Mr. Chu, sobra kayo nakakatawa. Oo nga, ang biro mo ay parang seryoso. Huwag kang maging mahigpit. Hindi ako nagbibiro. Mr. Chu, ano ba talagang ibig mong sabihin? Sa literal na kahulugan, Mr. Chu, medyo mahigpit ang hinihingi mo. Hindi mo ba kaya? Mr. Chu, ang ibig naming sabihin, anumang kompensasyon ang ipinanukala mo, susubukan naming matupad hanggat maaari. Mga mamahaling sasakyan at bahay, pati mga bihirang hiyas, kahit mga ari-arian ng kumpanya, ibibigay namin sa iyo. Pero ang pagputol ng sariling daan, nung kayong pumutol sa akin noon, mas mabilis ang iyong pasya. Sabi mo nga, mga pagkakamali lang yon, Mr. Chu. Ngayong gabi, ang mga makapangyarihan sa South Province ay nagtipon dito. Pinahamak mo sila. Parang pinatalsik mo mga pamilyang kilala sa Timog. May mali ba dyan? Ngunit dapat maiintindihan mo. Kung ipipilit mong tapusin ito, magdudulot lang ito na mas maraming problema. Pegteng! Mr. Sen, ikaw ang bantay ng Timog Probinsya. Ang Timog Probinsya ay dapat gumagalang sa iyo bilang pinuno. Pero siya naman, ngayong gabi, ang ginawa niya sa Timog Probinsya, hindi siya namin papalampasin. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Mr. Sen, may hangganan ng lahat ng bagay. Ngayong gabi, tunay na may mga bagay kaming hindi maayos na maayos. Pero handa kaming magpakumbaba at magbigay ng kompensasyon at humingi ng paumanhin. Ngunit siya ay nais na tanggalin ang lahat ng maharlikang pamilya. Ito ay hindi maaaring mangyari. Lahat ng narito ay mga kilalang tao sa loob ng maraming taon sa Timog Probinsya na may malalim na ugat at malawak na impluensya. At siya, anong karapatan niya na siraan kami? Sa isang salita lamang, ang pamilya Lin namin ay isa rin nangungunang pamilya sa Timog Probinsya. Sa isang magaan mong salita, nais mong putulin namin ang aming sariling landas? Oo, Mr. Sen.
Hindi ito maliit na bagay. Kung ito'y biro lang, ayos lang yon. Pero kung seryoso siya, ang pamilya Su namin ay hindi rin tatanggapin yon. Naglalakas loob ba kayo? Sobrang sinasabi mo, Mr. Sen. Kami nagtatanggol lang sa aming mga sarili. Ang paghingi ng paumanhin at kompensasyon, ngunit ang hilingin na patuloy ng aming sariling landas? Nagtatanong ako sa lahat ng narito. Sino ba ang maaaring pumayag? Hindi rin pumapayag ang pamilya Sun. Pati kami sa pamilya Lee at sarili naming pamilya. Hindi kami papayag! Hindi kami papayag! Hindi kami papayag! Hindi kami papayag! Karapat dapat kang igalang, Mr. Sen. Talagang kahanga-hanga. Ako ay hindi kasing galing mo. Ngunit dapat mong maintindihan ang isang katotohanan. Alam kung kailan aatras at marunong magpakumbaba. Ngayong gabi, kung ang lahat ng makapangyarihan ay nagsama-sama para labanan ka, ikaw, hindi mo ito mapipigilan. Sigurado ka ba dyan? Ako si Feng Ting, 53 taon nang namamayani sa Timog Lalawigan. Sariling mga kamay ang nagdala sa pamilya Feng sa tuktok ng mga pamilyang kilala sa Timog Lalawigan. May kumpiyansa ako at kakayahan bilang sandigan. At ikaw, bukod sa takot si Mr. Sen sa iyo, ano pang natitira sa iyo? Kung talagang meron kang kakayahang magpakita ng lakas, bakit hindi mo ipakita ngayon? Sige, kung ganun, susunod ako sa nais mo. Lucine, Opo. sa loob ng 3 minuto, hayaan mong malugi ang pamilyang Feng. Ang pamilya Feng, kahit na hindi kasing taas ng dati, ang mga naipon at pundasyon at ari-arian ay hindi basta-basta sa 3 minuto lamang mabubura mo na. Kahit si Mr. Sen ay maring hindi kaya itong gawin. Tama na, Feng Ting! Kung gustong pabagsakin ni Mr. Chu ang pamilyang Feng, 3 minuto ay sapat na. Dati, pinutol mo ang sariling daan. May pag-asa ang pamilya Feng. Ngunit ngayon, wala nang pag-asa ang pamilya mo! Mr. Sen, hindi mo siya kailangang ipagtanggol ng ganito. Bukod pa dyan, hindi lang pamilya Feng ang naririto. Ang pamilya Lin ng Timog Lalawigan ay handang makipagsama sa pamilyang Feng sa anumang pagsubok. Ang pamilyang Su ng Timog Lalawigan ay handang makipagsama rin sa pamilyang Feng sa pagsubok. Mabuti, kung ang 3 malaking pamilya ay handang magtaguyod sa hirap, alisin natin ito ng sabay-sabay. Opo. Mukhang gustong tapusin na ito ngayon. Tama na! Paulit-ulit yun ang binastos si Master Chu. Security! Dakpin niyo silang 3! Mr. Sen, talaga bang ipagtatanggol mo siya at gagawin mong kaaway ang lahat ng pamilya sa Timog Lalawigan? Ang mga pamilya sa Timog Lalawigan ay hindi karapat-dapat na itulad kay Master Chu. Kami pa rin ang mga nasa mataas na posisyon sa Timog Lalawigan. Maliban na lang kung may pinakamataas siyang puwersa na kayang wasakin ang lahat ng ito. Kung hindi, iisipin niyang pagputol ng sarili niyang daan. Ito ay talagang imposibleng mangyari. Tama, talagang imposibleng mangyari. Imposible itong mangyari. Posible yan! Posible yan! Mr. Feng, may problema tayo. Inatake ang grupo ng walang alam na dahilan. Malapit na tayo mapangkarote. Anong sabi mo? Ang fiancé ni Su Zifei ay magpuputo ng buhay ng pamilya sa Timog Lalawigan. Bakit hindi naman? Siya ang fiancé ni Su Zifei. Malapit ang pumasok sa pamilya Su sa Upper Capital. Sapat na bang kwalipikasyong ito? Ang una at ang pinakamalaking pamilya sa Daxia. Sinasabing ang bawat anak ng Upper Capital Su family ay may sariling mga sanga. At ang bawat sanga ay kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Naging isang nangungunang pamilya ang Upper Capital Su family. Ay isang napakalaking pamilya na binubuo ng mga manugang at angkan sa Daxia. Ito ay isang bihirang higanting organisasyon. Ang batang ito ay may kaugnayan sa upper capital ng Su family. Maliwanag na hindi. Ay ang pinili ng Upper Capital Su family. Mga tao, ihanda ang regalo mula sa Upper Capital Su family. Puting na ang regalo mula sa Upper Capital Su family! Ang regalo mula sa Upper Capital Su family na ipinagkaloob kay Mr. Chu Ching. Isang custom na Rolex at isang D Eterna na relo. Isang Maybach Zeppelin na kotse. Isang marangyang mansyon sa Yunqiang K. Isang Su branded na 10 billion black card. Sa unang pagkikita, maliit lang itong mga regalo. Sana tanggapin mo ito, Mr. Chu. Please. Ikaw ay... Ako ang Su Zifei mula sa pamilya Su sa Upper Capital. Ikaw ang lehitimong aking fiancé.
Ang Wang family sa South Province ay handang sirain ang sariling daan. Hinihiling po namin kayo, Mr. Chu, na maging maawain. Pagbigyan ng mga kabataan ng Wang family. Handa rin namin sirain ang aming sariling daan. Nabigyan ng kabataan ng Sun family ng pagkakataong mabuhay. Ang mga Li at Z family sa South Province ay handa rin namin sirain ang aming mga sariling landas. Nabigyan ng mga kabataan ng kanilang mga pamilya ng pagkakataong mabuhay. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang paglilinis ng mga pamilyang ito. Huwag kang mag-alala, Master Chu. Su Zifei. Miss Su, dapat siguro tayo mag-usap. Masaya kong makipag-usap, pero maingay dito. Baka maabala natin ang dalaga. Magpalit na tayo ng lugar. Pasensya na. Mr. Chu, ikaw nang mauna. Dalhin mo ako doon. Please. Huminto kayo! Miss Shen, may kailangan ba kayo? Kaya pala, siya ang pinakamalaking sandigan mo ngayong gabi. Ganun ba? Kung totoo man o hindi, anong pakialam mo? Huwag kang magpanggap na tanga dito, Xu Sheng. Sabi mo ng pareto kay Miss Shen. Kaya mo ito tinago. Pero sa totoo lang, matagal ka na may relasyon dito sa babae. Si Miss Shen noon, hindi mo lang nagalit sa'yo at gusto pang magpakasal sa'yo. Pero ikaw, tinaksel mo si Miss Shen at ginamit mo itong babae para guluhin siya. Kayo, wala ba kayong hiya? Ikaw, sinampal mo ako? Para ba siyang magsalita? Wala alam sa sarili kung sino ka ba talaga. Kontrolin mo ang kamay at bibig mo. Si Zif ang anak na babae ng pinakamakapangyarang angkan sa Jianzheng. Ikaw naman, ano ka ba? Kung aabutin mo pa siyang mambastos, hindi ako makakatubili iparandam sa'yo. Xu Sheng, sandali lang. Akala ko may kakayahan ka na. Akala ko kaya mo ipakita ang sarili mo at gawin si Mr. Sen na respetuhin ka. At pababain ang mga angke sa Nansheng. Pero sa sandaling iyon, talagang natuwa ko na makita kita. At least ako, ang napili kong lalaki ay hindi ganun kawalang kwenta. Pero ngayon, ginawa mo masamang pakiramdam ko. 5 taon na, pero hindi pa ako kailanman naging ganito kadismaya sa'yo. Miss Shen, ano bang gusto mong sabihin? Alam kong masikip sa'yo ang mga sinasabi ko. Pero totoo ang lahat ng ito. Tama. Sa gabing ito, talagang nagninining ka. Pinilit mong sira ng mga pamilyang galing sa South Province. Sa buong South Province, walang ibang makakagawa nito. Pero anong silbi niyan? Hindi mo pinagkakatiwala ng sarili mo. Nasa likod ka lang ng isa pang babae. Wala na yon kahit gaano mo pa kaya ipakita ang iyong lakas ngayong gabi. Sa huli, ikaw pa rin yun. Hindi ka pa rin nakatayo ng sariling lakas bilang isang lalaki. Wala kang sariling kakayahan at walang sariling katatagan. Miss Shen, ang sinabi mo ay napakakapangyarihan sa akin. Kung yan lang gusto mong sabihin, hindi na natin kailangan pag-usapan pa ito. Tara na. Mr. Chu, sino ang babaeng ito? Ang dati kong asawa. Ah, ganun ba? Kaya pala. Salamat pala sa babaeng ito dahil nakilala ko isang mahusay na Mr. Chu. Pero ordinaryong tao lang siya, hindi kayo makitang tunay na dragon. Kaya ang ginagawa mo ay ang magpanggap na tama. Napakaawa mo naman. Ano bang ibig mong sabihin? Sinasabi ko lang ang totoo. Tungkol sa kanya, hindi mo talaga siya kayang sukatin. Pero dahil sa wala kayong alam, hindi ko naalintana sabihin sa inyo ng kaunti. Hindi na kailangang malaman. Isang inutil na palaging nakatago sa likod ng ibang babae ay hindi ko gustong kilalanin. Mga taong ganito ay nagbibigay lang sa akin ng isang pagkasuklam. Sayang naman. Sana hindi mo pagsisihan. Sana nga, huwag kang magsisisi. Maraming dahilan para magsisisi. Ngunit hindi dahil sa kanya. Ang pagsasara ko sa kanya ang pinakamataling desisyon ko. Miss Su, ikaw ay anak ng pamilyang Su sa Jianzheng. Walang saysay na alaga na isang taong tulad niya. Siya ay magdudulot lamang ng kabiguan sa'yo. Alam mo ba, ako ang tunay na anak ng pamilyang Su. Kaya't sabihin mo sa akin, anong karapatan mo upang utusan ako? Walang katulad tingin ng pamilyang Su sa mga taong tulad mo. Walang silbi ang tingin ng pamilya Su sa mga taong tulad mo. At nais ko sanang ipaalam sa'yo, hindi sapat ang posisyon mo para manghimasok sa lalaking magiging asawa ko habang buhay.
Mr. Chu, halika na. Sige. Makitid ang iyong paningin, lubang hangal. Anong paikot-ikot mo? Hindi ka lang ba nahuli ng isang taong itinaboy? Akala mo pa isang kayamanan, ang tanga mo. Kumalma ka. Miss Shen, masyado kang mahinahon. Isipin mo kanina, paano nagsalit ang dalawang babae? Sarkastiko at may pagtutuwid. Hindi rin sila mali. Ngayon, kami talagang hindi sapat ikumpara sa pamilyang Shu ng Shanjiang. Malayo kami sa kanila. Miss Shen, ako si Shen Yuning. Hindi ako aabusong magsasalita ng may masama ng loob. Simula ngayon, pamumunuan ko ang Shen Group hakbang-hakbang para maabot ang taas ng pamilyang Shu ng Shanjiang. Tama, naniniwala ko na dahil sa kakayahan mong Miss Shen. Shushing, hahayaan kitang makita mismo ang pag-angat ng Shen Group. Sana, sa panahong iyon, maintindihan mo na sa sarili lang umaasa para mawat ng pinakamataas. Mahirap panalatihin ang kapangyarihan at sa huli, mawawalang lahat. Miss Lu, ang proyekto ng bagong distrito, ipapasa mo ba ito sa Shen Group? Oo. Bakit? Kung may alam siya sa sarili, dapat alam niya na ang pamilyang Sheng ay hindi makakakuha ng proyektong ito. Mas mabuting tanggihan na lang. Iyan ang pinakamatalinong desisyon. Kung hindi, ang pag-asa na hinihintay niya ay magdudulot lang ng pagkabagsak ng pamilya Shen. Lubos na pagwasak. Ito ay bunga ng kanilang sariling kasalanan. Miss Lu, ginagamit mo ba ito para maghiganti sa pamilyang Shen? Hindi. Gusto ko lang nilang makita ang kanilang sarili ng malinaw. Gusto kong maintindihan nila kapag wala ng kanilang amo, wala silang halaga. Halika, ngayon ay pwede na nating pag-usapan ng mga tungkol sa atin. Bakit hindi ko pa naririnig na may isa akong hindi nakikilalang nobya mula sa pamilyang Shu ng Shangjing? Hindi ba sinabi ni Uncle Shu sa'yo tungkol sa akin? Uncle Shu? Siya yung aking ama. Oo, 13 taon na nakalipas. Si Uncle Shu at si Lolo ay pinuno ng pamilyang Ken at nagkasundo sila sa kasal natin. Ito ang alaala mula kay Uncle Shu para sa aming pamilya Shu. Totoo nga sa kanya ito. Pero, bakit ang kasal nito ang siya pang napagkasunduan ng ama ko at ng lolo mo? Ikaw ang panganay na babae ng pamilyang Shu. Dapat ay ang pamilya Shu ng Shangjing mismo ang mag-aasikaso ng kasal mo. Sa panahong ito, mataas ang posisyon ng pamilyang Shu ng Shangjing. Oh, gusto kong marinig ng buo. Mahaba ang kwento nito. Lumaki ako sa bahay ng aking lolo. Hanggang 3 taon na nakalipas, dinala ko pabalik ng pamilyang Shu ng Ganun pa Shangjing. lang nangyari. Para sa mga detalye, pwede kong... Baka mas mabuting mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Madilim ng gabi ngayon. Baka pwedeng bukas ng gabi. Ayos lang sa akin. Lahat ay para kay Mr. Chu. Sige, bukas ng gabi na lang. Ikaw ang pumili ng lugar. Itong VIP card ng pamilyang Shu ng Shanjiang. Sa buong Dasha, nag-iisa lang ang VIP card na ito. Ang card na ito ay nagbibigay ng pinakamalawak na kapangyarihan sa lahat ng yaman ng aming pamilya Shu. Pati ang pinakamataas na antas ng aming mga negosyo. Yun ay Shenting. Isa rin yan sa mga negosyo ng pamilyang Shu. Kung wala ka nang sasabihin, Mr. Chu, magkita na lang tayo doon bukas ng gabi. Ngayon, tanggapin mo na ito. Aasahan kita. Maaasahan mo ako, Mr. Chu. Kung ganon, aalis na ako. Mag-ingat ka. Ang tunay na layunin ng anak ng pamilyang Shu ng Shangjing ay talagang lihim, pero hindi ito matatago palagi. Ama, sana hindi mo ako isangkot sa problema. Bata, pag nakita mo ang lihim na ito, panahon na para mag-asawa ka na. Ngunit ang pagiging palabiro ko ay hindi mo naman na kahit papano. Kung gusto mo ng babaeng may malaking dibdib at malaking puwet, ayos lang sa akin. Pero walang problema, matagal ko na itong pinag-isipan at naghahanap na ako ng isang babae para sa'yo. At naayos ko na ang kasal ninyo. Salamat sa'yo. Alam ko na, pag nabasa mo ito, gusto mong itigil ang kasal na ito. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, hindi mo na ito matatanggihan. Mission, anong oras na? Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Hindi pa. Pero baka hindi kayanin ng katawan mo. Walang problema. Ang bidding meeting ay wala na nangyari. Kailangan kong mabilisan tapusin ang plano ng kumpanya. Hindi pwedeng ipagpaliban. Kasalanan ito ni Shushing. Kung hindi siya nagulo sa party, hindi sana nangyari ang gulo na ito. Sige na.
Hello, kumusta? Anong sabi mo? Nanalo ang Shen Group sa bidding? Mission, tawag ba ito mula sa Chanhaeng Group? Oo, yung proyekto sa bagong distrito. Sabi nila nanalo tayo. Talaga? Nanalo talaga ang grupo natin? Yung proyekto ba na nagkahalaga ng 20 billion? Oo, yun nga. So ang grupo natin ay maaabot ng pino ng probinsya dahil sa gulo ni Shushin sa party. Akala ko nga mawalan tayo ng karapatan na makipag-bid sa proyekto. Pero sa huli, tayo pa rin ang nanalo. Hindi mahalaga kung paano magulo si Shushin sa paningin ng Chanhaeng sa buong probinsya ng Nan. Si Mr. Shin ang may kakayang humawak ng proyektong ito. Kung hindi, paano tayo mananalo? Ipag-utos mo, simula bukas, lahat sa kumpanya ay ilala ng lahat ng lakas para sa proyektong ito. Opo, pag narating si Miss Shin sa tuktok ng probinsya ng Nan gamit ang proyektong ito, siguradong si Shushin ay mapapahaya kay Miss Su. At sa oras na iyon, baka nga bumalik siya para humingi sa inyo ng tingnan siya muli. Pero kung ganoon, lalong mahihirapan akong tanggapin siya. Tanging sariling galing lang ang pinakamatyagang sandigan. Chuching, hindi mo mauunawaan itong katotohanan ito. Si Miss Su Zifei ay anak ng pamilya Su sa Shenzhen, ay mula sa pinakamayamang sangay ng pamilya Su. Siya nga po ni Xu Shinteng na siya rin anak ni Mr. Su at nangikatong anak ng babae ng pamilya Qin mula sa Changzhou. Ang pamilya Qin ng Jiangsu? Oo. Pagkatapos namatay si Xu Shinping sa isang trahedya, ang sangay ng pamilya na siya ang pinuno ay mabilis nang bumagsak. Tinanggal siya mula sa pamilya Su at ang batang si Su Zifei at si Ken Shengwan ay itinuring na malas ng pamilyang Su. Malaki ang galit nila. Sobrang laki. 3 taon na nakalipas. Sa panahong iyon, matinding labanan para sa kapangyarihan sa pamilyang Su sa Shenzhen. Nagulong lahat at halos walang nanalo. Ngunit si Josephine na sa pamilyang Ken ay naging tunay na tagapagmana ng pamilyang Su. Sa tingin ko, may balak ang pamilya Su na magkasundo sa pag-aasawa. Dahil sa labanan sa kapangyarihan, tanging sa pamamagitan ng pag-aasawa, maaari silang muling magkatatag ng mabilis. Ngunit mukhang si Miss Su ay hindi masyadong kontento sa kanyang pagiging asawa. Kaya pala lumapit siya sa akin. Hindi niya alam o yung katayon sa long haul. Iniisip ka lang ng isang ordinaryong tao. Mukhang iniisip niya na mas madali kang hawakan kaysa sa mga anak ng matataas ng pamilya sa Shenzhen. Hindi mo ba alam ang aking pagkatao? Nakakatuwa. Tatanggapin mo bang kasundong kasal na ito? Malaki ang utang ng pamilya Qin sa pamilya naming Chu. Kaya ang kasalan na ito ay pinagtibay pa ng Dragon Ring. Tulad ng sabi ng matanda, hindi ko talaga pwedeng talikuran ang kasalan na ito. Sige na nga, tutulungan ko na lang siya ng isang beses para malutas ang problema. Iisipin ko na lang bilang pagbalik ng utang ng pamilya Qin. Naiintindihan ko. Chojing, alam kong late na. Hindi ba kita naistorbo sa pagtulog mo? Mr. Shen? Bukas may maliit na salo-salo ang aming pamilyang Shen. Pumunta ka sa Yunhai Shenting sa tanghalian para kumain tayo. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Mr. Shen, bukas may gagawin pa ako. Ayaw ba ni Yuning na lumabas ka? Yung bata na yun talaga. Habang tumatanda ay lalong nagiging pabibo. Tignan mo lang kung paano ko siya pag-uusapan. Mr. Shen, sa totoo lang kami ni Yuning ay... Sige na, Chojing. Hindi mo na kailangan ipagtanggol siya. Bukas, huwag kang mag-alala. Dadalhin kita. Ako ang bahala sa'yo. Isipin mo na lang na nagbibigay ka ng dangal sa akin at may gagawin pa ako. Mr. Shen. Babalik ka pa ba sa pamilya Shen? 5 taon nang nakalipas. Parang sarili kong pamilya ang pamilyang Shen sa akin. Ang pagpunta ko bukas ay isang pamamaalam na rin. Lucin, sabihin mo si Ren Chengsen na maganda ng regalo. Dadalhin ko ito bukas. Mr. Chu, dahil ito ay isang maliit na pagtitipon sa pamilya, hindi kailangan ng malaking handaan. Kaya ako'y naghanda para sa'yo ng isang bote ng matandang craft brew. Matandang craft brew? Tama. Ang boteng ito ng craft brew ay dinala mula sa hangganan 5 taon nang nakaraan at naibalik ng 100 taon. Isang pambihirang kayamanan. Napakamahal ang halaga nito. 5 taon nang nakalipas, galing ito sa hangganan. Napakamahalaga ng loob mo. Master Chu, ihahatid muna kita. Hindi na kailangan. Umuwi ka muna. Opo. Chuching? Matagal na tayo din nakita. Oo, matagal na talaga. Ngayon, ako na ang pinuno ng departamento sa Wanheng International. Hindi ko ito alam. Isa ito sa 4 na malaking pamilya sa Timog Lalawigan. Ang Lin family sa Timog Lalawigan. Oo. Ang pamilya Lin ba ng Timog Lalawigan? Narinig mo na bang pamilya Lin? Nakita ko ng punong abala nila dati. Nakita mo?
Kahapon ng gabi, nagtipon ng mga kilalang pamilya ng team maglalawigan sa Hanshin. Siyempre, kasama ka ng kapatid ko sa hapunan, kaya nakita mo mula sa mulay ang punong abala ng pamilya Lin. Kamusta? May malaking aura bang leader ng pamilya? Hindi ko na maalala yon. Sa natatandaan ko, parang humihingi siya sa akin na bigyan ng pagkakataon na mabuhay. Parang wala namang dating ang aura. Ang pamilya Lin ay isa sa pinaka-prestigyosong pamilya. Kahit ang pamilya siya namin, kahit na sikat, hindi pa namin sila maaabot. Kung titingnan ang buong pamilya Shen, si ate lang ang kaya nilang katunggali. Tanging ang ate ko lang ang kayong kipag-usap sa kanya. Narinig ko na hindi daw magandang relasyon yun ng ate ko ngayon. Totoo ba? Sa totoo lang. Ay, huwag mo na siyang ipagtanggol. Alam ko na, nabasura ang pamilya Shen dahil sa maling desisyon niya. Kaya nawalan lahat ng isang gabi lang. Simula noon, naging malamig at malayo siya. Iniwan mo ang trabaho mo at inalagaan mo siya ng buong puso. Pero sinisisi ka niya ng walang ambisyon. Hindi nagtatrabaho ng seryoso. Hay, sana makahanap ako na isang katulad mo. Boyfriend na mag-aalaga sa akin ng buong puso. Hindi ko ito makita. Ganito na lang, makipag-divorce ka sa ate ko at maging asawa ko. Ano? Zhang Mingyuan, anong ginagawa mo? Nagbibiro lang. Pero gusto kong ipaalala sa'yo. Mr. Chu, sa kahit anong okasyon, isuot mo ang tamang damit para hindi ka mapahiya. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, di ba? Kaya kung ganyan ang suot mo, naiintindihan ko na. Pasensya na kung bastos ako. Dahil kaibigan mo si Ziyue, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi ka talaga makahanap ng trabaho, puntaan mo ako sa Tengyuan Group. Sa katayuan ko, madali lang ako makahanap ng trabaho para sa'yo, kahit pa cleaning job lang. Zhang Mingyuan. Walang problema, pwede akong maging janitor sa Tengyuan. Pero kailangan mong tanungin si Su Xianghui kung meron siyang tapang. Kung makapagsalita ka kay Mr. Su. Siya ang chairman ng Tengyuan Group, isa sa 3 pinakamalaking pamilya sa Southern Province. Walang problema. Pero ayos lang. Ang masasabi ko sa'yo, ngayon, pag nandito si Su Xianghui, karapat dapat siyang lumuhod sa harapan ko. Ganito ka katapang magsalita. Alam mo ba kung anong mangyayari kung makakarating kay Mr. Su ang sinabi mo? Anong parusa ba yan? Baka naman gusto niyang putulin ulit ang buhay ko. Karapat dapat ka ba? Isang salita lang ni Mr. Su. Pwede ka nang mamatay. Payo ko sa'yo, magkaroon ka ng kaunting pag-iingat. Si Su Xianghui ngayon, hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Pero nagpapakita pa rin siya ng lakas. Talagang gusto mong masubukan kung anong magiging kaparusahan pag nilabag mo si Mr. Su? Tama na, Zhang Mingyuan. Si Su siya ay kaibigan ko. Kailangan mo mag-aaway pa kayo? Ziyue, siyang nangunang nabastos kay Mr. Su. Binibigyan ko lang siya ng babala. Sasabihin ko sa'yo, wala akong panahon para makipagtalo sa'yo sa tulad mong mababang uri. Para sa'yo na kaibigan ni Ziyue, isang babala lang. May mga bagay na hindi mo pwedeng basta-basta sabihin. Kung magdala ito ng problema, hindi mo pa malalaman kung paano ka mamamatay. Pero gusto kong subukan. Sige na, tama na yan. Kahit ano pang sabihin niya, isa pa rin siyang mataas na opisyal sa Tengyuan Group. Kung kayo mag-aaway dito, pag nalaman ito ng ate ko, ikaw pa rin sisihin niya. Halika, ginugulo ka niya? Ayaw mo sa kanya? Oo, napansin mo ba? Matutulungan kitang tanggalin ang maliit na problema mo. Hindi na kailangan. Ayaw kong ipahamak ka. Huwag kang mag-alala, hindi pa siya aabot sa antas ng problema na kaya niyang idulot sa akin. Hindi rin pwede yon. Sige na, tigilan mo na yan. Tapusin natin usapin ito. Kung hindi, magagalit ako sa'yo. Ikaw at ako? Sige, pwede. Okay na. Magsisimula ng salo-salo ng pamilya. Pumasok na tayo. Salo-salo ng pamilya? Ziyue, dadalin mo siya para dumalo sa salo-salo ng pamilya? May problema ba? Ziyue, napakagaling mo. Karapat dapat manatili sa tabi mo. Dapat ay isang matagumpay at may kakayahang lalaki. Hindi tulad ng walang-wala at bastos na tao. At dadalin mo siya para dumalo sa salo-salo? Para makilala ng mga magulang mo? Zhang Mingyuan, sino mang sasama ko sa salo-salo? Anong kinalaman mo dyan? Kahit walang-wala si Shushing, sasama pa rin ko sa kanya. Tara na. Huwag mo masyadong seryoso yung mga sinasabi ni Zhang Mingyuan. Siya kasi, akala niya dahil may posisyon siya, sobrang galing na niya. Pero sa paningin ko, kahit gaano pa siya kataas, mas mababa siya sa'yo. Sige, hindi ko nito pagbibigyan. Mm. Tara na. Hindi ba yan si Ziyue? Bakit ilang araw na hindi kita nakita? Kasama mo pa yung mahihirap at walang kwentang tao? Hindi ka ba nahihiya? Linfei, bakit nandito ka rin? Nandito ako para makipagnegosyo kasama ang boyfriend ko. Siyempre nga, ikaw naman, karaniwan sa opisina.
Palaging nagpapanggap na mataas ang tingin sa sarili. Bakit ngayon nagiging desperado ka na? Para mako kahit na ano lang? Nadala mo pa dito yung mahirap sa Yunhai Shanteng. Chuching, huwag kang mainis. Siya ang panganay na babae ng pamilya Lin. Ang anak ng may-ari ng Wanhai International. Malaki rin ang pinagmulan ng boyfriend niya. Hindi natin sila kayang labanan. Anong pinag-uusapan nyo? Ano? Tama nga pala ako. Wala ka nang masabi. Mahal, paano mo nagawa na sa harap ng madaming tao? Nasabi mo lahat ng iniisip niya. Ngayon, ano na mangyayari sa kanya? Hindi na niya makikita ang maganda niyang mukha. Shenzi Yue, akala ko sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo. Pero sa huli, ganito ka rin pala kawalang hiya. Anak ka ni Lin Zhenyu, hindi ba? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pingi ka ba? Alam mo ba kung sino kami? Kinakausap mo ba kami? Saan mo na kong lakas ng loob? Hindi ba parang pinapahiya mong sarili mo? Sige na, Shushing. Hayaan na lang natin sila. Hindi natin sila kayang talunin. Kahit dumating ang ate ko, kailangan pa rin siya magpakumbaba. Huwag kang matakot. Nandito ako ngayon. Walang makakalapit sa atin. Sige. Kung kaya mo, ituturo ko sa'yo kung ano ang dapat mong parusa! Sadali lang. Sa tingin ko, ayos lang ito. Mga maliliit lang naman ito. Hindi na kailangan palakihin. Bigyan mo ako ng diskarte at bibigyan kita ng diskarte. Magandang usapan ito. Magandang usapan? Maganda. Si Miss Shen, kaibigan ko siya. Walang mali sa sinabi niya kanina, kaya bibigyan kita ng diskarte. At wag na siyang kapitan ng problema. Tungkol naman sa'yo, pag humingi ka ng tawad ngayon at nakiusap na iligtas kita, baka maghanap ako ng paraan para ayusin ito. Ano, karapat-dapat ka ba? Bakit? Sige, kung ayaw mo magpatalo, paghandaan mo na ang sarili mo. Shushing. Ziyue, wag mo kong sisihin kung pabayaan kitang mamatay. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Kahit epektibo ang impluensya ko, hindi ko kayang pigilan yung mga taong gustong mamatay. Shushing, susubukan kong hadlangan sila. Ikaw nang mauna, hindi nila ako gagawa ng masama. Hindi na kailangan. Ay nako, mamamatay ka! Hindi ba sinabi ko na sa'yo, walang makakagalaw sa atin? Ziyue, hindi mo ba naiintindihan? Yung mga taong tulad niya na di marunong magpasalamat, kung manatili siya sa tabi mo, wala siyang kwenta. Hindi mo rin siya maaasahan. Isa pa, pabigat pa siya. Magdadala siya ng kapahamakan sa kapangyarihan at posisyon. Hindi siya kasing taas ko. Kapangyarihan? Posisyon? Ano ba talagang tingin mo sa sarili mo? Ano mga pinagsasabi mo? Hindi ako natatakot na sabihin to sa'yo. Kasi ako, ang administrative director ng Tengyuan Group. Administrative Director ng Tengyuan? Akala ko kung anong mataas na posisyon meron ka. Kung anong mukhang hingin mo sa akin. Isa ka lang clown na maliit dito at akala mo karapat-dapat ka makipag-usap sa akin tungkol sa karapatan at posisyon? Ikaw? Hindi mo ba alam kung anong posisyon ang hawak ng Tengyuan Group sa South Province? Alam niya ng gusto ito. Sasabihin ko sa'yo, siya ang pangalawang anak ng Su family sa South Province. At may-ari ng Tengyuan Group, si Su Shen. At ako naman ang Vice President ng Wanhai International at ang Lin family ng South Province, Lin Fei. Mr. Su? Miss Lin? Isang administrative director ka lang naman. Wala kang karapatan makita ako kahit minsan. Ngayon, humingi ka pa ng pabor sa akin? Ganon ka ba katapang? Pasensya po, Mr. Su. Hindi ko alam na ikaw pala yan. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Huwag niyo na pong sayangin ang oras niyo sa isang maliit na tulad ko. At least, may alam ka kung sino ka. Tama po kayo, Mr. Su. Tama po kayo, Mr. Su. Ziyue, sila si Mr. Su at si Miss Lin. Magmadali kang humingi ng tawad sa kanila o lalala ang sitwasyon. Kapag na-involve ang dalawang pamilya natin, tapos na tayo. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Ang dapat humingi ng tawad ay sila. Anong ibig mong sabihin? 1 minuto, humingi kayo ng tawad kay Ziyue. Kung hindi, kayong mananagot. Nawala ka na ba sa isip mo at puro kalokohan ang sinasabi mo? Sila ang pinakamahalagang binata at dalaga sa Timog Lalawigan. Sino ka ba para mangahas na magsalita sa kanila ng ganyan? Eh ano naman? Matigas talaga ang ulo mo. Wala na itong lunas. Ziyue, kailangan mo nang putulin ang koneksyon mo sa lalaking ito. Wala siyang alam na pinapanganib niya ang sarili niya. Pati ikaw nasama. Hindi na kailangan. Lin Fei, kung gusto mong gawan ako ng problema, sige. Pero walang kaslan si Shushing. Basta't pakawalan mo siya, pwede kong tuparin kahit anong hilingin niyo. Oh, kahit anong hiling? Ziyue, para sa taong ganito, ginagawa mo ito para sa kanya? Karapat-dapat ba siya? Wala ka nang kinalaman doon.
Kung talagang gusto mo na ipagtanggol ang mahirap ng taong ito, mas talo ko siyang hindi palalampasin. Shen Ziyue, hindi kita pahintulutan. Ikaw? Kung handa na siyang ibigay ang sarili niya, di ba? Siyempre, kailangan matupad ko yan. So Shen! Baby, maglaro tayo ng sabay. Kapag napaglaruan ko na siya ng todo, pwede ko na siyang ipasa sa aliping ito para laruin. Kahit tinanggap niya ng ganitong mahina, karapat dapat lang ito sa kanya. So Shen! Ang 1 minuto, tapos na. Tara na, dalhin mo mga tao doon. Hindi pa tapos ang pag-aayos ng mga ari-arian. Kailangan nating putulin ang ating sariling daan. Ayusin ang mga ari-arian para ipasa kay Mr. Sen. Kung hindi, si Mr. Chu, hindi siya masisiyahan. Hindi naman masama ang kaunting paghihintay. Bagamat tayo ay nasa dulo ng daanan, hindi ibig sabihin na maabuso tayo ng kahit sino. Mabuti na rin, ito ang tungkol sa dangal ng pamilya natin sa Hinara. Tama. Paalala sa mga bata. Sa mga susunod na gawain, dapat tayong magiging mababa ang profile para hindi tayo mag-iwan ng masamang reputasyon. Tama ang sinabi mo, ang ibig sabihin ni Mr. Chu. Kung mga susunod na henerasyon natin ay may mabuting asal, maaaring bigyan sila ng pagkakataon. Kung 2 batang ito may gagawin na masama, baka mahirapan silang makatakas. Tara na. Dadating na ang papa ko at ang pinuno ng pamilya Su. Maganda na kayo sa inyong kamatayan. Mr. Su, Miss Lin, sa totoo lang, hindi naman ganun ka-close ang relasyon namin. Pagdating ng mga pinuno, pakiusap, ipaliwanag niyo sa kanila ng maayos. Huwag kayong magalit sa akin. Lalo na siya, kanina pa sinisigawan ng pinuno ng pamilya Su. Sobrang mayabang, dapat siyang parusahan. Alam ko yun, hindi siya makakatakas. Kala mo ba makakatakas ka kung sasama ka sa kanila? Hindi ka pa rin ligtas. Kung hindi mo siya iiwasan, mas mabuti pang sabay kayong mamatay. May mga pinuno mula sa 2 pinakamakapangyarihang pamilya sa South Province na darating mamaya. Kung makakaligtas ka hanggang doon, luluhod ako sa'yo na parang aso. Sige, tandaan mo mga sinasabi mo. Hanggang sa huli, nagpapanggap ka pa rin? Tatawagan ko si ate. Tsak may solusyon siya. Huwag nang tumawag. Darating ang papa ko at ang mga kasama niya. Shen Ziyue, walang makakaprotekta sa inyo ngayon. Sino ang nangahas? Ako si Len Zhenyu. Ako ang Executive Director ng Tengyuan Group, Zhao Mingyuan. Kumusta po kayo, Mr. Su at Mr. Lin? Bakit nandito kayo? Dumating ako para makipag-usap tungkol sa isang proyekto ngayon. Hindi ko inaasahan na pagdating ko, makikita ko agad ang taong iyon. Hindi lang siya nagsabi ng mga masasamang salita sa inyo. Sabi niya mapapaluhod niya kayo. At higit pa ron, siya pang nanakit kay Miss Lin at kay Mr. Su. Sobrang kapal ng mukha niya! Gusto kong makita kung sino ang may tapang na ganyan! Siya yun. Walang pakundangan na ginawa ang gusto niya. Walang paggalang sa ating pamilyang Su. Pa, tingnan mo. Sinampal niyang mukha ng anak mo. Sa mga sampal niya, kailangan patayin mo siya ngayon para may pagtangundangan ng anak mo. Walang respeto, Mr. Chu! Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang saktan ka ngayon, walang makakapigil sa amin sa South Province. Walang makakaprotekta sa kanya. Security! Hulihin niyo ang taong nanakit sa anak ko. Papa! Mr. Su, Mr. Lin, pakiusap. Ikawalan mo siya. Hindi na kailangan. Shushing! Sa buong South Province, walang makakaprotekta sa akin. Mr. Lin, Yewei dyan. Mukhang lalong nagkaroon kayo ng lakas ng loob. Mr. Chu... Walang alam sa peligro. Pasaway! Ano ba talagang pagkakakilanlan mo? Nandito na ang papa ko at si Tito Lin. Kung ayaw mo mabuhay pa, sabihin mo na! Salot ka sa pamilya! Manahimik ka! Pa, sinaktan mo ako? Bilis! Lumuhod ka at humingi ng tawad! Pumunta ka sa sasakyan at kunin mo ang maleta ko. Humingi ng tawad? Sinabi mo magkailangan kong lumuhod sa kanya at humingi ng tawad? Pa, nagbibiro ka ba? Bakit? Humingi ka ng tawad! Huwag mo na kong pahirapan pag uli! Susigaw ng pamilya Su. Kumusta na, Mr. Shu? Ito ay maliit na pasasalamat mula sa pamilyang Su. 5 milyong cash. Tanggapin niyo po ito, Mr. Chu. Pa, Mr. Su! Mukhang naiintindihan mo rin pala. Nakita mo ba? Lumuhod na siya. Ito! Mr. Chu, bakit? Sa tingin mo ba magaan ang parusa? Hindi naman. Naiintindihan ko na. Gusto mo akong parusahan? Pa! Balaw ka ba? Manahimik ka! Dalhin siya palabas. Hintayin ang hatol. Pa! Bitawan niyo ako! Pa! Tulungan mo ako. Ano bang nangyayari sa kanya? Mr. Chu, ang batang ito,
Isang rebelde, sirang ugali, hindi siya pwedeng mapatawad. Huwag ka mag-alala, papatalsikin ko siya sa pamilya namin. Tatapusin ko lahat ng pagkakataon niya! Seryoso ka ba? Siyempre naman, kung sino man ang malakit kay Mr. Chu, karapat dapat siyang parusahan. Pa, huwag mo kong iiwan. Alam ko naman hindi ako kasing galing ng kuya ko. Pero anak mo rin ako! Ikaw... Pwede akong humingi ng tawad. Pwede akong magbayad. Mr. Chu, sinaktan niyo ako. Nilait niyo ako. Parang hain lang ako sa inyo. Patawarin niyo ako! Puro problema lang. Hindi ka na namin kailangan sa pamilyang Su. Security! Dalhin niyo siya! Mr. Chu, patawad po! Hihingi po ako ng tawad! Patawarin niyo po ako! Ano? Pangahas ka pang naging bastos kay Mr. Chu? Hingi ako nun! Walang respeto! Baliw ako dun! Hindi ako karapat-dapat maging tao! Hindi ko sinasadya! Patawarin niyo ako, Mr. Chu! Hindi ba kayo sigurado na pagdating nilang dalawa, katapusan niyo na agad? Nagkamali ako noon! Mr. Chu, humihingi po ako ng tawad sa inyo! Kung papatawarin niyo ako, gagawin ko kahit ano! Hindi na kailangan. Wala akong interes na manood ng palabas ng isang palabiro lang. Ayoko nang makita siya. Mr. Chu, naiintindihan ko po. Mr. Chu! Magsisimula ng salo-salo. Sandali lang. Tara na. Paalam po, Mr. Chu. Simula ngayon, tinatanggal na kita sa Teng Yuan. Ang industriya ng negosyo sa Timog Probinsya ay permanente ka ng ibaban. Mr. Chu, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sobrang tagal na. May pinagpaguran din ako. Kung may kailangang sisihin, sisihin mong sarili mo. Shusheng, bakit ang punong-puno ng respeto sa'yo ang leader ng pamilya Su at ang leader ng pamilya Lin? Dahil... Ngayon, may napakahalagang bisita ko. Nasa kamay niya ang 7 stars black card ng pamilyang Su sa Shenzhen. Gusto kong walang sabi ang Yunhai Shenten sa pagtanggap sa kanya gamit ang pinakamataas na pamantayan. Sana ipaalam mo ito agad. Huwag kayong mag-alala, Miss Su. Agad ko pong ipapaalam. Kapag lumabas ang 7 stars black card, gagawin ng Yunhai Shenten ang lahat upang magbigay ng pinakamagandang serbisyo sa mga may hawak ng card. Zifei, isipin mo ng gusto. Ayokong may mapalampas. Mukhang mahalaga talaga si fiancé na to. Ngunit, kailangan ko lang makuha ang loob niya. Si Shushing, mas komplikado pa pala kaysa akala ko. Hindi kita maintindihan. Oo, kahapon, inuwi kong mga regalo para sa kanya. Pero ibinalik niya lahat. Pakiramdam ko, mas malalim pa siya kaysa nakikita ko. Sana, mas maaasahan ko pa siya kaysa kay Wei Zixuan. Sa tingin ko, hindi niya bibigyan na yung mga inaasahan. At ang mahalaga, hindi siya katulad ni Wei Jian na inihanda sa iyo ng pamilyang Wei mula sa Zhanjiang. Paano ka nakakasigurado? Naaalala ko, sinabi mo sa akin, alam mong kanyang tunay na pagkatao, na higit pa sa karaniwang tao. Ying, ikaw ba ay may tinatago sa akin? Ito, paano naman? Zifei, ang relasyon natin ay mabuti. Paano kung magtatago sa'yo? Ang sinabi mo dati. Hindi ba, yun ay para lang mailigtas ka? Kung sakaling siya ay mapahiya ng dating asawa niya, lalo na sa isang paboritong dalaga ng Shenzhen. Nauunawaan ko na. Sa totoo lang, ang pagkakakilala ko sa kanya, o ng pagkikita namin, nasa malit na kaya ng sakalye kami. Hindi mo aakalain na kakaiba siya. Napakasimple lang. Shushing, bakit kaya ang mga pinuno ng pamilyang Su at Lin ay ganyan ang paggalang sa'yo? Dahil kaya kong kontrolin ang buhay nila. Nagsisinungaling ka na naman. Ang pamilyang Su at Lin ang pinakasikat na mga pamilya. Ang makakapagsabi sa kanila ay ilan sa buong lalawigan ng Nansheng. Isa na doon ay ang tao na si Mr. Sen. Kahit na si Ren Chengsen ang nandito, luluhod pa rin siya. Sige. Ayaw mong sabihin, bakit ka naman nagsasabi ng kalokohan para lukuhin ako? Hindi ito kalokohan. Sige. Lahat ng sinabi mo ay totoo. Tara na. Huwag kang makialam sa iba. Konting salita lang. Sandali. Kuya, hindi mo ba alam ang kanyang ugali? Ngayong gabi espesyal na handaan. Huwag na nating pag-usapan siya para hindi masira ang saya. Tama. Ate, sa tingin ko, mas mabuti pang huwag mo siyang siraan. Ang ate ko, kasalukuyang napakabastos. Kung may masabi ka man na ikakainis niya, baka siya pang pumalo sa'yo. Gagawin niya ba yan? Bumalik siya. Kung siya ang aksyonin ako, ang aking panganin na baya ang papatay sa kanya. Tama na! Huwag mag-away-away. Anong klaseng asal yan, Chocheng? Halika, umupo ka dito.
Salamat po. Ngayong araw, ako mismo ang tumawag sa'yo. Walang dahilan para magdusa ka agad pagdating mo. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ang matandang lalaki na ito ay sumusuporta sa iyo. Lolo, di ba wala siyang kaugnayan sa atin? Bakit parang mas paborito mo siya? Siya ang bayaw mo at siya rin ang asawa ng apo ko. Paano mo masasabi na wala siyang kaugnayan? Tama na, Shin Yuan. Huwag mong galitin ang lolo mo. Bayaw? Bayaw nga ba siya? Tama na! Mukhang nandito na halos lahat. Simulan na natin. Teka. Ngayong gabi, lahat tayo ay iinom. Kung ganon, ito ang inumin. Ang Louis XIII. Remy Martin. Ito ay ang hari ng mga alak. Ha? Lolo, ito ang espesyal kong regalo na pinili para sa'yo. Louis XIII? Lolo, ang alak na ito ay hindi basta-basta. Sikat ito sa buong mundo. Isang bote nito ay nagkakalaga ng milyon-milyon. Nagkakalaga ng milyon-milyon? Ang isang bote nito? Oo, Lolo. Mukhang may magandang balita sa pamilya ni Shin Yuan. Kung hindi niya magagawang maglabas ng ganito mamahaling alak. Hindi ka talaga mabibigo, Yunsi. Walang itinatago sa'yo. Lolo, narinig mo na ba ang tungkol sa Jiangheng Group na nag-alok ng bidding para sa isang bagong proyekto sa lungsod? May balitang may magaganap ng gabi ng pagtitipon. Narinig kong lahat ng kanilang pamilya sa lalawigan ng Timog ay magsasama-sama sa isang lugar. Oo, sa bidding dinner kahapon. Pinangungunahan ni ate ang lahat. Matagumpay niyang nakuha ang proyekto. Siya lang ang nanalo sa proyektong ito na may halagang bilyong-bilyon. Ang bagong proyekto ng lungsod ay napunta sa pamilyang Shen. Nanalo? Yun pong proyekto sa huli ay binigay ni Ren Xingsen sa pamilya Shen. Yuneng, totoo ba ito? Oo, Lolo. Pero hindi naman kasing ganda ng sinabi ni Chen Yuan. Medyo may komplikasyon pa. Pero mabuti na lang, nakuha namin ang proyekto sa huli. Plano kong sabihin ito sa inyo pagkatapos pumahan ng kontrata. Ay nako, ang batang ito. Napakagandang balita. Nagawa mo pang ilihim sa akin. Sige na. Ngayon, ang pamilya Shen ay talagang umaangat dahil kay Yuneng. Hay nako, kung ganun, malapit na siya maging isang sa mga pinakadakilang negosyante. Hay nako, pero hindi pa uli ang lahat. Nasa simula pa lang siya ng kanyang tagumpay. Hindi pa. Anong hindi pa? Ang proyektong nagkakahalaga ng 200 bilyon dito sa bansa ay hindi to pangkaraniwan. Ngayon ay kaya na talagang humawak ng sariling gawain, hindi basta-basta. Sayang lang, sa bahay na ito may isang papansin. Yuning, huwag mo sanang masaktan ang kapatid mong babae sa kanyang mga salita. Ikaw ngayon ay isang pangkilala sa matas na lipunan. Pero kailangan mo mag-alaga ng isang walang ginagawa na asawa sa bahay. Walang maitutulong sa'yo. Ayos lang yun. Pero kung kumalat ang balita, sigurado may masasabi tungkol sa'yo. Pagdating sa pagpili ng manugang, dapat matuto ka sa kapatid namin si Yunze. Ang pinili niyang kasintahan ay ngayon pumasok na sa Dragon Hall para bantayan ang hangganan. Pagbalik niya, sino bang hindi magbibigay ng respeto sa kanya? Alam ko. Mabuti at alam mo. Siya ay isang walang kwentang tao. Paano siya makakumpara kay Wubei? Kung may kahit 10% siya sa lakas ng iba, ikakapag-alay ko na siya. Pero sa mga taong tulad ni Xuxing, matagal na lang inalaga na mabuti si Yuning. Hoy bata, wag nang manghimasok. Ano mang pag-aalaga, ano bang silbi nito? Sa pamilyang Shen, hindi kami kulang sa mga tagapag-alaga. Xuxing, alam ng ate kong mga salitang ito ay maaaring hindi ka komportable sa mga sinabi niya. Pero ang katotohanan ay ganyan talaga. Bilang nakakatanda, inaasahan kong magkaroon ka ng kaunting pangunawa sa sarili mo. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano ba talagang dapat mong gawin. Ay, dahil lang sa proyektong 200 bilyon, lumabas na agad ang tunay ninyong ugali. Ang transaksyon na ito, sulit. Ang ibig mong sabihin na isang malit na proyekto ng 200 bilyon. Kung kaya mo, bakit hindi kang kumuha ng deal? Sa totoo lang, ako mismo ang nagbigay ng proyekto sa pamilya Shen. Xuxing, hindi pa nagsisimulang inuman pero para ka nang lasing. Nandito pa si Lolo. Kung gusto mo magpasikat sa ganitong paraan, baka lalo ka lang mapahiya. Ayaw kong makipagtalo sa'yo sa hapunan na to. Pero gusto kong malinawan ka. Nakuha ng pamilya siya ng kontrata dahil sa rin kakayahan ko. Kaya pagkatapos ng party, ang Jianheng mismo ang tumawag sa akin para ipaalam na nakuha ko ng proyekto. Wala kang kinalaman dyan, Xuxing. Sige na nga, ba't pinapatulan pa ang tulad niyang walang silbi? Yung proyekto na yan na halagang 200 bilyon, kailan kaya siya makakalapit sa ganun?
Si Lolo pa mismo ang nag-imbita sa'yo para sa hapunan na to. Hindi ba dapat may regalo ka para kay Lolo? Bilisan mo. Kung wala kang dala, hindi ka ba nahihiya na umupo sa tabi ni Lolo? Baka naman talaga wala kang inihendang kahit ano. Ha? Kung wala ako, ang pamilya Shen ninyo ay habang buhay na hindi makakalapit sa proyektong aabot sa 100 bilyon. Tungkol naman sa regalo, ito ang inihanda kong regalo para kay Lolo. Yung regalo mo, wala na mas nakakahiya pa dyan. Buti na lang, pamilya lang ang nandito. Walang ibang bisita. Chanpeng, sa susunod, sigurado niyong bantayan yung taong yan. Kakaya siyang kasama sa labas. Siya, karapat dapat ba siyang makasama namin sa mga okasyon? Hindi pwede. Tama na! Kung may tapang kayo, ipakita nyo sa labas. Dito lang kayo marunong magtapang-tapangan. Para kanino ba talaga ang regalo? Sa inyo ba o para sa akin? Pag galing sa pamilya ang regalo, mas mahalaga ang intensyon kaysa sa halaga. Ang malasakit ni Chuching, tinatanggap ko ng buong puso. Yung imported na alak, hindi ko gusto yan. Ay, mas gusto ko pa ang alak ni Chuching. Lolo naman. Sige na, tama na ang gulo. Umupo na kayong lahat. Chuching, huwag mo nang pansinin ang mga yan. Salamat po, Lolo. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Ang alak na ito, ang dilaw at ang labo. Chuching, anong klaseng craft beer ba to? Baka naman peke to at nagkunwari ka lang na maganda. Yan ang itsura ng lumang craft brew. Kalokohan! Akala mo siguro hindi kami sanay sa mamahalin, ha? Kahit na sa pagtingin ko pa lang, alam ko na hindi di kalidad. Paano kung may mangyaring masama kay Lolo dahil dyan? Kaya mo ba siyang panagutan? Shushing, pamilya tayo rito. Kung talagang wala kang maipakitang matinong regalo, sabihin mo lang, wala lamang mangungutya sa'yo. Pero yan ay inumin ni Lolo mismo. Paano nagawa mong lukuin si ganitong bagay? Dahil lang sa kahihiyan mo, ilalagay mo pa sa pangalan si Lolo? Yung alak, hindi yan peke. Palasot pa rin. Shushing, ano bang gusto mong palabasin? Sinaktan mo si Mama at si Shen Yuan. Hindi pa kita siningil dyan. Ngayon pati si Lolo, sinusubukan mong lasunin. Ano bang ginagawa niya sa'yo? Miss Shen, kung ayaw mong maniwala sa akin. Alam mo naman kung ano talagang iniisip mo. Ikaw na may alam. Tama na kayong dalawa. Baka naman nagkakamali lang tayo dito. Tumahimik ka. Anong pagkakamali? Ano, si Lolo pa mismo ang nagsabi na dala ang peking alak niyan? Tama na! Naniniwala ako kay Chuching. Walang problema sa alak na yan. Yan ang iinumin ko ngayong gabi. Lolo, hindi mo pwedeng inumin yan. Yuning! Tama ang sinabi ni Ate Lolo. Alam kong mabait ka kay Chuching, kaya hindi ako nagsalita noon. Pero ang totoo, hindi magandang kalusugan mo ngayon. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. May masamang intensyon siya. Mapanganib siyang tao. Ang alak na to, hindi karapat-dapat sa pagkainan! Ang alak na to, hindi karapat-dapat sa pagkainan! Chen Yuan, bakit mo binasag yung bote? Lolo, kung nabasag na, hindi nabasag na. Si Shen Yuan naman, parang si kabubuti mo yan. Si Shen Yuan natin, iniisip lang kapakanan mo. Hindi mo naman siguro pipili ng isang taong nagregalo ng peking alak. Para saktan ka. Kayo! Wow, ang saya nyo dito ah. Nandito na pala lahat. Honey, buti dumating ka na. Pasensya na, may konting inaasikaso lang ako. Sana'y mapagpasensyahan nyo ako. Ay nako, walang anuman. Halika, umupo ka. Lolo, parang hindi ka masaya. Ano bang nangyari? Kasi kanina lang, may nagdala ng peking alak. Gustong saktan si Lolo. Peking alak? Ito yon. Medyo dilaw at malabo. Mukhang talagang hindi maganda. Kung hindi ko lang napigilan si Lolo sa oras, nainom niya na sana yan. Huwag mo nang titigan ang alak na yan. Ibigay mo na sa akin, itatapon ko na. Tumahimik ka. Kuya! Anong ginagawa mo? Bakit mo iniinom? Ayaw mo na bang mabuhay? Tumawag kayo ng ambulansya. Malalason siya. Tahimik. Ang bango ng alak.
May matinding aftertaste. Anong peking alak ang sinasabi ninyo? Ang totoo, ito isang bihirang kayamanan. 100 taong ginawang alak. 100 taong alak? Totoo ba yan? Ube, hindi mo naman kami niloloko, di ba? Niloloko? Ma, hindi yan biro lang. Hindi basta-basta yan. 5 taon nang nakalipas nang magkaroon ng kaguluhan sa hangganan ng Quadra. Ang pinuno ng Dragon Place mismo ang dumating. Ginulat ang buong bansa sa kanyang lakas. Pinalawak ang teritoryo at pinalakas ang bansa. Sa tagumpay ng piging, ang tagapangalaga ng Xiangjing ay nagdala ng alak na ganito, ang 100 taong ginawang alak. Ipinainom sa lahat ng bisita. Nagkaroon ako ng pagkakataon na matikman ito. Ang lasa nito, hindi ko makakalimutan. Itong alak na dila na tagapagtanggol ng Xiangjing. Kung totoong nga alak na ito, magkano kayang halaga nito? Sa ganitong klase ng alak, pwede natin itong ituring na pambansang alak. Hindi ito nasusukat sa pera lamang. Sa buong bansa ng Daxia, ganitong uri ng 100 taong alak. Sa tingin ko, iilan na lang ang mga naitira. Ibig mong sabihin, totoong alak na ito? Ito, hindi pwedeng totoo yan. Chen Yuan, saan mo nakuha ang alak na ito? Nasaan ang naitira? Hindi naman siguro isa lang ang baso nito. Oo nga. Ikaw, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ay naging manguna ng pamilya Shen, di ba? Ang alak na ito, saan mo talaga nakuha? Regalo ng kaibigan ko. Ibig sabihin, 5 taon nang nakalipas, nandoon ka rin sa hangganan. Sa isang paraan, oo, ikaw, hindi ka ba nagsisinungaling? Ano? Sa tingin mo ba, ang alak na ito ay ninakaw ko? Aba, pwede nga. Baka nga ninakaw mo nga ito. Kung hindi, anong klaseng kaibigan ang magre-regala sa'yo ng ganyang kamahal na alak? Tama, sigurado ninakaw niya yan. Tama na, hindi naman kailangan magsalita ng ganyan. Kung ang tagapagtanggol ng Xiangjing, kung siya talaga ang may-ari ng alak na ito, hindi niya ito basta-basta ipapamigay sa iba. Ibig sabihin, totoo palang lahat ng sinabi ni Chuxing. Kung ganun, ang alak na ito. Kung nasira man lang, hayaan na lang natin. Tayo rin naman ay iisang pamilya. Ang nangyari ngayong araw, papalagpasin ko na. Pero tandaan mo, kung sa labas ito nangyari at nabasag mo ang bote ng alak, buhay mo ang kapalit. Opo, naiintindihan ko po. Malinaw po. At ikaw rin, dahil sa iyo galing ang alak na ito. Kung tunay ngang bihira ang alak na ito, dapat sinabi mo kaagad ng malinaw. Ipiniliwanag mo sana. Kailangan mong akuin ng malaking bahagi at pananagutan. Tungkol sa alak na ito, malinaw na lahat ng sinabi ko. Ang ayaw maniwala, sila. Ang nagsabing peke ito, sila. Ang sumira sa bote, sila rin yon. Tapos ngayon, ako ang sisisihin mo? Bakit? May reklamo ka? Kung ano sinabi ni Mubei, yun lang ang pakikinggan mo. Tao siya ng Dragon Palace. Ikaw, may karapatan ka ba na kontrahin siya? Taga Dragon Palace? Ang yabang naman. Anong alam mo sa asal mong yan? May ang sarili mo. Ni isang daliri niya. Hindi mo kayang pantayan. Tama na! Tapos na ang pagtatalo. Umupo na tayo at kumain. Xuxing, hindi sa sinisisi kita, pero 5 taon ka na nagmamalagi sa pamilya Shen at umaasa lang kay Yuning. Walang ginagawa kundi kumain at tumira. Hindi ka ba nahihiya? Ngayon at nandito ng bayaw mo, pabayaan mong tulungan kanya. Ha? Tumulong sa akin? Oo nga. Mahal, maganda naman ang takbo ng karera mo sa Dragon Palace ngayon. Bakit hindi mo siya bigyan ng trabaho? Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo ba ang Dragon Place ay kahit sinong hampas lupa ang pwedeng basta na lang pumasok? Teka lang, sabi mo kanina nasa hangganan ka rin 5 taon nang nakaraan. Gusto ko lang malaman, may nagawa ka ba doon? Tumawid sa 3,000 linang hangganan. Para lang sa Dragon Place ng Daxia. Ako si Chuxing, ang pinuno ng Dragon Place. Walang alay ng buhay ang kailangan. Sariwang prutas at mga ulo ng kalaban ang aking handog. Ipinapaabot ko ito sa Daxia, sa 3 emperador at 5 hari, sa araw at buwan, sa bansa at lipunan. Ngayong araw, ay ating pinalawak ang teritoryo. Ikaw ang pinuno ng Dragon Palace? Ang pinuno ng Dragon Palace? Mahal, sinasabi mo ba na siya ang pinuno ng Dragon Palace? Hindi yun posible. Baka nagkakamali ka lang. Tignan mo nga ang itsura niya. Siya ba talaga ang pinuno ng Dragon Palace? Dragon Palace? Pinuno? Pasensya na. Nadala lang ako sa emosyon. Nagulat lang talaga ako. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ano man ang itanong mo? Sasagutin kita ng direkta. 5 taon nang nakalipas. Magulo ang hangganan ng Daxia. Mag-isang pinuksan ang pinuno ng Dragon Palace sa mga kaaway. Pinalawak ang nasasakupan. Pinalakas ang bansa. Pinatatag ang kapalaran ng bayan sa pamamagitan ng Dragon Veins. Walang kapatay sa kanyang henerasyon. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para angkinin ang kanyang mga nagawa? Alam mo ba kung anong parusa ang kapalit niyan? Nagsasabi lang ng totoo. Sige na, tama ng ingay.
Gusto niyo po bang mag-away? Lahat kayo, pasensya na. Ngayong araw, ako ang huling dumating. Ang hapunan ng pamilyang ito, ako ang taya. Waiter, Sir, ano pong may tutulong ko sa inyo? iswipe mo ang card na ito. Babayaran ko na. Opo, sir. Pero siya, hindi ko siya iniimbita. Ihiwalay mo yung sa kanya. Babayaran niya ang sarili niya. Siya nang bahala dun. Ube, anong ibig mong sabihin? Isang maliit na parusa lang ang pambabasto sa pinuno ng Dragon Palace sa isang mabigat na krimen. Pero dahil tayo na may iisang pamilya, pwede ko naman itong palampasin. Pero kahit papano, kailangan pa rin siyang turuan ng leksyon para matuto siya sa susunod. Eh, hindi naman tama yan. Ang konsumo dito sa Yunnan Shengten, isa sa pinakamahal sa buong Southern Province. Kahit hati-hati ang bayad natin ngayon, malaki pa rin ang gastos. Si Shushing naman ay walang trabaho. Paano niya mababayaran to? Eh di maghuhugas na lang siya ng pinggan dito. Pahupain muna ang sarili. Huwag puro kahibangan ang iniisip araw-araw. Ube, ikaw! Lolo, alam kong gusto mo siyang ipagtanggol. Pero pagdating sa Dragon Place, kung palagi mo siyang pinagtatakpan, ang buong pamilya natin ay mapapahamak. Shushing, kung ako ang tatanungin, humingi ka na ng tawad sa bayaw mo. Silingin mo na lang palampasin ito. Tapos na sana ito. Wala namang gustong gipitin ka. Ikaw kasi, matuto kang mabasa ng sitwasyon. Kung hihingi ako ng tawad, hindi niya kakayanin. Ayos, matapang ka ah. Ano pang hinihintay nyo? I-check out mo na siya. Sir, bayaran niyo na po. Shushing, bakit ba palagi ka na lang ganito? Isang sorry lang naman yon. Anong mawawala sa'yo? Sabi ko nga, kung hihingi ako ng tawad, hindi niya kakayanin. Magbabayad ba? Ito ang swipe mo. Naiintindihan mo ba? Mali ka. Yung card niya, walang karapatang ikumpara sa card kong ito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang card na hawak mo ay talagang eksklusibo at limitado? Pinakamataas na antas na card? Tama ka. Shushing, pwede bang tigilan mo ng pagpapanggap? Alam mo ba kung gaano katanga ang mga sinasabi mo? Yuning, tigilan mo na. Baka nga totoo ang sinasabi niya. Waiter, gusto kong itanong sa'yo, meron ba kayo ditong mga customized at limited edition na card? Pasensya na po, sir. Sa Yunnan Shengten, wala po kaming ganong VIP card. Mukhang ganun na nga. Ang card mo, wala talagang kwenta. Sino bang nagsabi ng VIP card ay kailangan galing sa Yunnan Shengten? Ibig mo sabihin, gagamit ka ng card ng ibang lugar para magastos dito sa Yunnan Shengten? Talagang kakaiba ka talaga. Sige, kung sa tingin mo VIP card yan, pagbibigyan kita, ibigay mo yan. Isaswipe ko na. Sige. Sir. Lumabas ang 7-star black card. Lumabas ang 7-star black card. Lumabas ang 7-star black card? Dali, inotify mo si Miss Su. Dalhin mo ako agad doon. Error sa pagbasa. Ang card mo na basura, hindi talaga maswipe. Siguro kulang ng permiso ito. Palitan mo ng ibang reader. Hindi talaga mabasa. Kahit magpalit ka pa ng marami, walang kwenta. Shushing, dapat alam mo na. Kahit gaano ka pakalakas, ang huling resulta hindi magbabago. Para itong project na ito na nakuha ng pamilya Shen, ganun din ang kaso. Hindi mo dapat tinanggap ang project na yon. Sa lakas ng pamilya Shen ngayon, hindi nyo ito kayang pasanin. Hindi kaya, paano mo nasabi na hindi kaya ng pamilya Shen? Binigyan tayo ng channel ng project na ito dahil pinapalagan nila tayo. Kung kaya ba ng pamilya Shen ng project, mas mabuti kasi sa'yo ang channel. Sige na. Huwag mo nang tutukan ang project ng ate ko kung naiingit ka. Gamitin mo ang card mong mura at pumunta ka na sa kusina para maghugas ng pinggan. Sir, kung talagang walang parang para makabayad, kailangan namin gumamit ng mas malakas na paraan. Tumahimik ka! Manager, bakit ka nandito? Umalis ka na! General Manager ng Yunnan Shengten. Kinikilala kayo, Mr. Chu. Ikaw ang pinakamahalagang bisita ng Yunnan Shengten. Simula nang ito itinatag, sundin mo po ako upang pumunta tayo sa pinakamataas na floor para sa pagtitipon. Ano? Totoo pala ang card na ito? Maganda. Ngunit, hindi pa nababayaran ng bill ng mesa ko. Babayaran ko gamit ang card na ito. Hindi na kailangan, Mr. Chu. Libre ng lahat ng ginastos mo dito sa Yunnan Shengten. Hindi
mo na rin kailangan mag-alala sa gastos ng pribadong kwarto mo. Hindi naman ganun kalaki yun. Pagkatapos ng lahat, may mga gusto magbayad talaga. Tama ba? Yuning, ayoko na makipagtalo sa'yo. Pero may mga bagay na kailangan kong sabihin. Hindi mo talaga ako lubos na nakikilala. Kaya, huwag mo ipilit ang iyong pananaw sa akin. Hindi tayo magkapantay. Alam ko. Hanggang ngayon desperado kang dali ng pamilya Shen sa tagumpay. Pero, hanggat hindi mo lubos na nakikilala ang iyong sarili, hindi mo matatamong iyong mga pangarap. Ang project na 20 billion ito, sa kasalukuyang lakas ng pamilya Shen, hindi ito kayang tanggapin. Kaya pinapayuhan kitang talikuran ito. Kapag nagkaproblema, ang magiging kabayaran ay ang pagbagsak ng buong pamilya Shen. Wala na akong ibang sasabihin. Mag-ingat ka. Lolo, alagaan mong kalusugan mo. Paalam. Dalhin mo ako sa itaas. Sobrang labis. Grabe talaga. Yung tao na yon, gusto ba yung pumunta sa langit? Tama, huwag ka nang magalit ate. Hindi natin siya papansinin. Nagsiselos lang siya dahil nakuha natin yung project na 20 billion. Dahil lang sa inggit yun. Oo, naiinggit siya. Sabi pa niyang bitaw na natin agad? Akala niya sino siya? Siya ba ang may hawak ng Chanheng Group? Alam ko, huwag kayong mag-alala. Malit ang paningin niya, walang naabot sa buhay. Ang mga sinabi niya, hindi ako maaapektuhan. Simula ngayon, gagamitin kong lahat ng lakas ko para silang bagong proyekto. Ang pamilya Shen ay tiyak na aabutin ng bagong taas. Sa oras na iyon, makikita niya. Ganyan talaga. Ayos, yan ang aking mabuting anak. Kapag ang pamilya Shen ay nakalutang na sa taas, ang taong iyon ay magsisisi. Ngunit, ano nangyari sa VIP card na yon? Hindi naman yung VIP card ng Yunhai Shenteng, pero nagdulot doon ng ingay sa general manager ng Yunhai Shenteng. Oo nga. Sinabi pa niya, si Shushing ang pinakamalagang bisita. Simula lang itayo ang Yunhai Shenteng para sa isang VIP na may espesyal ng karapatan, pero wala namang dapat ganito. Ano ba yan? Isang simpleng VIP card lang naman. Ano kayang laki ng posisyon niya sa lipunan dahil doon? Tignan niyo nga ang anyo niya. Parang patay na. Maaring malagay siya sa gulo dahil dito. Yuning, meron bang mga bagay sa pagitan mo at ni Chuching na hindi mo sinasabi sa akin? Lolo, siya si Chuching matagal na silang nagdiborsyo. Shen Yuan! Nagdiborsyo? Hindi lang yan. Ang pamilya natin, sa muling pagsisimula, ang unang puhunan natin ay mula kay Chuching. Anong ibig mong sabihin? Noong una, si Shushing ang nagbigay ng puhunan? Ibig sabihin, 5 taon na nakalipas, nakakonect na siya sa Chanheng? Tama. Paano ito posible? Ang Chanheng Group ay malapit ng kaugnay sa Longyan, isang malaking korporasyon. Si Shusha ay parang walang kwenta lang. Paano siya nagkaroon ng connection sa Chanheng Group ng ganong katagal? Ganoon nga. Kung siyang ang may ganitong kakayahan, bakit pa siya delikado sa pamilya natin ng 5 taon? Hindi niyo pa naiintindihan? Ang pagpapanatili kay Chuching ay susi sa matatag na pag-unlad ng pamilya Shen. Ngunit ngayon, nasira niyo ng lubusan. Hindi mo dapat sabihin yan, Lolo. Ngayon naman ang pamilya Shen ay hindi naman maghihirap, di ba? Tama. Kapag napamahagi na ng lubusan ng proyekto mo, Yuning, sa wakas, ang pamilya Shen ay tiyak na lalago at uunlad. Oo, Lolo. Kailangan mo magtiwala sa kakayahan ko. Ako si Shen Yuning. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa iba. Siguradong madadala kong pamilya Shen sa tagumpay. Hello? Zulin, anong nangyayari? Miss Shen, may masamang balita. Ang mga kasosyo ng Shen Group ay tumatagi makipagtulungan sa atin. Anong sinabi mo? Hindi ko alam. Ngayon, 70% ng mga kasosyo ay nagpadala ng forma na ang daloy ng puno ng Shen Group ay tuluyang mapuputol. Paano nangyari ito? Huwag kang mag-alala. Ikaw muna ang magpatatag ng kumpanya. Ako namang lalapit sa mga kasosyo. Hahanap tayo ng solusyon agad. Hintayin mo ang balita ko.
Miss Shen, ngayon ay kritikal na panahon para simulan ang bagong proyekto. Kapag naputol ang pondo, ang proyekto ay hindi nauusad. Kung hindi ito mapapalagad, ang 200 bilyong multa sa paglabag ay sisira ng tuloy sa kumpanya. Naintindihan ko. Yuning, may nangyari ba? Hello, Ginoong Zhao. Kumusta po? Ako po ay... Ginoong Zhu, kumusta po? Ako po ay... Pasensya na. Utos ni Ginoong Zhu. Hindi namin tinatanggap ang mga tawag mula sa Shen Group. Dapat hindi na kami sumagot. Ginoong Bai, kumusta po? Si Shen Yuning ba ito? Wala akong dapat sabihin sa'yo. Mag-ingat ka na lang. Hello? Kumusta po? Ginoong Fu. Ako po ay... Shen, sa kakayahan mo, hindi ka pa umaabot sa pinakamataas na pamantayan para makipagtulungan sa amin. Dati, sobrang pabor na binigay namin sa'yo. Ngayon, isa-isa na namin babawiin. Pakiusap, agad mong isauli mga order. Ate, ano ba talagang nangyari? Sabihin mo naman sa amin. Paano nangyari to? Isang gabi lang naman. Paano nangyari? Ate, ano ba talagang problema mo? Ang pamilya Shen ay hindi talaga makakaiwas sa pagbagsak. Mr. Chu, ang aga mo namang dumating ngayon. Palagi akong nasa oras. Mr. Chu, para sa'yo. Salamat. Sige, diretso na ako sa punto. Miss Su, anong iniisip mo? Sabihin mo lang ng tapat. Mr. Chu, nagbibiro ka lang. Dumating ako sa Hershey ngayon para sana matupad mang kasundong kasal natin noon. May utang na loob ang Kin at ang aming pamilya, Chu. Kung hindi naman sobra ang hinihingi ni Miss Su, ikokonsidera kong itong tanggapin. Kaya, kung si Miss Su ay maaaring magsabi ng tapat, iyan ang pinakamabuti. Nice kung mag-asawa tayo, Mr. Chu. Pwede. Pero gusto kong malaman kung bakit. Ang relasyon namin ng pamilyang Su sa Shanjing ay hindi kasing ganda ipinapakita sa labas. Sa mga nakaraang taon, ang pamilyang Su sa Shanjing ay naging magulo at walang katiyakan. Kaya gusto nilang gamitin ng kasal para patatagin ang pamilya. Ngunit, hindi ko gustong ito ang papakasalan ko. Pero ang pamilya Su ng Shanjing ay may karapatan na magdesisyon sa kasal mo. Tama, walang duda. Ngunit sa pagitan natin, may isang kasulatan ng kasal. At ang kasulatang iyon, kahit ang pamilyang Su sa Shanjing ay walang dahilan para hindi kilalanin. Teka, ano bang espesyal dito? Tama. Sa kasulatan ay nakalagay ang isang bagay na hindi maaaring labagin ng pamilyang Su. Sana ito ngayon? Ang kasulatan ng kasal dati ay hawak ng aking lolo. Ngunit 3 taon na nakalipas nang mamatay ang lolo ko. Ngayon ay nasa lola ko na ito. Sa makalawa, kaarawan ng aking lola. Gusto kong si Mr. Chu ay sumama sa akin pa uwi. Una, upang ipagdiwang karawan ni Lola. Pangalawa, upang kunin ang kasulatan ng kasal. Pwede. Mula nang pumanaw ang aking lolo, ang pamilya Ken ay lalong naging may kinikimkim na galit sa akin. Baka, pati ikaw ay pahirapan nila kapag sumama ka sa akin. Dahil, sa pagitan ng pamilyang Ken at pamilyang Su, ay may matagal ng alitan. Kaya, sa pagbabalik na ito, hindi ko magagamit ang mga mapagkukunan ng pamilyang Su. Huwag kang magalala. Dahil nangako ako sa'yo, hindi ko hahayang magkaberya ang lahat. Tungkol naman sa handaan ng kaarawan, ako nang bahala. Ipinagkakatiwala ko na sa'yo, Mr. Chu. Ako rin maghahanda para sa dinaasang pangyayari. Sige, kung ganon, magkita tayo sa makalawa. Sige, magkita tayo. Ipaalam sa Dragon Palace at sa lahat ng tagapagtanggol. Ang ganda ng mabahaling regalo. Sa loob ng 2 araw, padala ito sa pamilya Qin ng Jiangsu sa ngalan ni Suzy Fei para batiin ng matandang Qin ng Qin. Opo, bukod pa dyan, ipahayag ang utos. Ako ay formal lang tatanggap ng posisyon bilang pinuno ng Dragon Palace. Masusunod po, bagong pinuno.